Nag-aagaw buhay ang kanyang sariling ina, pero nilock ng walang hiyang asawa ang cards para makamkam ang lupa. Habang nagdurusa siya ang hayop, at ang kabit nito ay nagpapakasasa sa kanyang pinaghirapan. Hayaang mamatay ang matanda sa akin ang lupa. Ngunit ang bitag ng milyong utang ay sumabog na. Gising na ang malamig na si Amihan, tatalupan ang mga linta. Paano pa sila makakaligtas sa impyernong ito? Hawak ko ang mamahaling sandok habang dahan-dahang inilalagay ang mainit at malapot na kare-kare sa isang antigong mangkok na porselana. Ang bango ng mani at bagoong ay pumupuno sa marangyang kusina, isang halimuyak na simbolo ng 10 taon kong pagsisilbi pagtitiis at pagiging perpektong manugang sa pamilya Villanueva. Sa labas ng pintuan naririnig ko ang tawanan ng mga bisita para sa ika-65 kaarawan ni Milagros ang aking biyenan. Habang ang aking sariling ina, si Nanay Cora ay nakikipagbuno sa kamatayan sa isang malamig na silid sa ospital dahil sa cancer. Ngunit ang katahimikan ng aking pagsisikap ay bumasag nang marinig ko ang bulungan sa kabilang bahagi ng kitchen island sa maliit na pantry kung saan akala nila ay walang makakarinig. Hayaan mo na ang nanay ni Amihan Darius. Sayang lang ang deposito sa ospital. Malaki na ang nagastos natin sa chemotherapy niya at wala namang nangyayari. Ang boses ni Milagros ay kasing talas ng labaha, walang bakas ng awa. Kapag pumanaw na si Cora, automatikong mapupunta kay Amihan ang titulo ng lupain sa Batangas. At dahil asawa ka sa atin na yun, iyan ang tanging paraan para mabayaran natin ang mga utang mo sa negosyo nang hindi nababawasan ang lifestyle natin. Napatigil ang aking kamay. Ang mainit na sarsa ay tumulo sa aking daliri, nagiiwan ng hapdi, ngunit mas matindi ang hapding dulot ng sumunod na boses. Ang boses ng lalaking pinagkatiwalaan ko ng aking buhay. Alam ko, ma, huwag kang mag-alala, nilock ko na ang lahat ng joint accounts at pati ang personal cards ni Amihan. Sinabi ko sa bangko na nawala ang mga ito, sagot ni Darius sa isang malamig at kalkuladong tono. Wala siyang magagawa kundi ang magmakaawa sa akin. At kapag wala na si Cora, sisiguraduhin kong pipirmahan niya ang SPA para mailipat sa pangalan mo ang lupa sa Batangas bago ko siya hiwalayan. She's useless now anyway, puro na lang siya gastos at iyak. Isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa aking pandama. Ang hangin sa kusina ay tila naging yelo na nunuot sa aking mga buto. Ang kare-kareng niluto ko ng may pagmamahal ay tila naging lason sa aking paningin. Sa loob ng 10 taon, ako ang nagpalago ng Reyes Delicacies. Ako ang nagpuyat, ako ang nagluto, ako ang nagbenta hanggang sa maging tanyag ang aming brand. At ang lahat ng iyon ay ginamit nila para busugin ang kanilang mga luho habang ang aking ina ay hinahayaan nilang mamatay para lamang sa isang piraso ng lupa. Huminga ako ng malalim. Isang mahaba, mabigat at malamig na hininga. Hindi tumulo ang aking luha. Sa halip naramdaman ko ang pagguho ng isang pader sa loob ng aking dibdib. Ang Amihan na martir, ang Amihan na sunod-sunuran, ay namatay sa mismong sandaling iyon. Ang natira ay isang babaeng may pusong kasing tigas ng diamante. Dahan-dahan akong lumabas mula sa pantry, dala ang mangkok ng pagkain. Ang aking mukha ay tila isang maskara ng kapayapaan. Napaigtad si Milagros nang makita ako habang si Darius ay mabilis na nag-iwas ng tingin at uminom ng tubig. Ang kanilang mga mata ay puno ng pagkukunwari, ngunit ang sa akin ay nananatiling blanko. Amihan, nandyan ka pala. Ang bango naman yan, saktong-sakto sa mga bisita. Masayang, sabi ni Milagros. Tila hindi niya kakasabi lang na hayaang mamatay ang aking ina. Naka-order ka na ba ng dagdag na lechon? Siguraduhin mong mainit yan paglabas, ha? Honokay ka lang? Bakit ang putla mo? Tanong ni Darius habang lumalapit sa akin. Tila magmamalasakit na hahawak sa aking balikat. Iniiwas ko ang aking balikat sa isang banayad. Ngunit dinitsihang paraan. Medyo napagod lang ako sa pagluluto, Darius. Maheto na ang hiling ninyong kare-kare. Nilagyan ko yan ng lahat ng sangkap na nararapat para sa inyo. Good. Oh, Darius, kausapin mo muna ang asawa mo. Kailangan ko nang harapin ang mga kumare ko, sabi ni Milagros bago lumabas ng kusina, suot ang kanyang peking ngiti at mamahaling alahas na ako ang bumili. Nang kaming dalawa na lang ang natira, hinawakan ni Darius ang aking kamay. Hon, tungkol sa accounts natin. May problema sa bangko. Na-freeze ang cards dahil sa isang security breach. Huwag ka munang mag-alala, sa ospital, kakausapin ko ang doktor bukas para gawan ng paraan. Gaslighting. Alam ko ang bawat tono, ang bawat galaw ng kanyang labi. Ngayon ko lang napagtanto kung gaano siya kahusay magsinungaling. Security breach.
Tanong ko ang aking boses ay patagwalang emosyon. Akala ko ba sinabi mo sa bangko na nawala ko ang cards ko? Nanigas si Darius. Ang kanyang mga mata ay nanlaki ng bahagya, isang reaksyong hindi niya agad na ikumkubli. Sinong nagsabi niyan? Baka nagkamali ka lang ng rini. Darius Pagputol ko sa kanyang sasabihin. Tinitigan ko siya ng diretso sa mga mata, isang titig na hindi niya kailanman nakita sa akin. Huwag mo nang pagurin ang sarili mo sa pag-iisip ng susunod na kasinungalingan. Masyadong maingay ang pantry para sa mga sekretong kasing dumi ng budhi niyo. Amihan, makinig ka. Susubukan niya sanang humawak muli, ngunit itinaas ko ang aking kamay para patigilin siya. Wala na akong balak makinig, Darius. May mga bisita tayo sa labas. At ayaw nating mapahiya ang dakilang pamilya Villanueva, di ba? Ngumiti ako ng manipis, isang ngiting hindi umabot sa aking mga mata. Ipagpatuloy mo ang party. Ako na ang bahala sa lahat. Anong ibig mong sabihin? Tanong niya, bakasang kaba sa kanyang boses. Ibig kong sabihin, tapusin mo ang hapunan mo dahil ito na ang huling pagkaing ihahanda ko para sa'yo. Tumalikod ako at naglakad palabas ng kusina. Bawat hakbang ko sa makintab na sahig ay tila isang deklarasyon ng digmaan. Hindi ako pupunta sa ospital para umiyak. Hindi ako magmamakaawa sa kanya para sa pera. Pumasok ako sa aming silid at nilock ang pinto. Mabilis kong binuksan ang aking laptop. Hindi nila alam, bago pa man kami ikasal, naglagay na ako ng isang fail-safe sa system ng Reyes Delicacies. Ang lahat ng trademark, ang lahat ng original na recipe, at ang kontrata ng mga major suppliers ay nakalink sa isang private holding company na ako lang ang may-ari. Ang kumpanyang pinapatakbo ni Darius ngayon, isang shell company na walang laman kundi utang kapag tinanggal ko ang aking pangalan. Kinuha ko ang aking cellphone at nag-dial ng isang numero. Attorney Divina, si amihan ito. I'm activating the contingency plan. Yes, effective immediately. I-freeze mo ang lahat ng assets ng Reyes Delicacies sa ilalim ng pangalan ni Darius Villanueva. At ang subpina para sa estafa at qualified theft, ihanda mo na rin. Isasama natin ang pag-freeze sa personal property ng biyenan ko. Pinatay ko ang tawag. Naramdaman ko ang mabilis na tibok ng aking puso, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa adrenaline ng paglaya. Muli kong tiningnan ang litrato namin ni Darius sa ibabaw ng side table. Isang masayang mag-asawa, isang malaking kasinungalingan. Kinuha ko ang litrato at dahan-dahang tinanggal ang frame nito. Sa likod ng litrato nandoon ang susi ng isang maliit na safe sa Batangas, ang lupang kinatatayuan ng aming warehouse na akala nila ay hindi ko alam ang halaga. Isang malakas na katok ang bumasag sa aking konsentrasyon. Amihan, buksan mo tong pinto. Ano tong balitang hindi ma-process ang payment sa catering? Amihan, sigaw ni Darius mula sa labas, ang kanyang boses ay puno na ng galit at takot. Tumayo ako at lumakad patungo sa pinto. Binuksan ko ito ng bahagya, sapat lamang para makita niya ang aking malamig na mukha. Ang catering, o baka na-freeze din sila dahil sa security breach na sinasabi mo, Darius? Sabi ko nang may halong pait. Huwag kang mag-alala, ang party na ito ay matatapos din, kasabay ng lahat ng mayroon ka. Anong ginawa mo? Marahas niyang hinawakan ang braso ko. Tiningnan ko ang kanyang kamay sa aking braso, na parang isang dumi na dapat alisin. Ang ginawa ko, tinatapos ko lang ang sinimulan niyo ni Milagros. Gusto niyo ng lupa sa Batangas. Ibibigay ko sa inyo ang bawat butil ng alikabok doon kapag wala na kayong matirhan. Binitawan niya ako, ang kanyang mukha ay namumutla habang naririnig ang bulungan ng mga bisita sa ibaba. Ang mga waiter ay nagsisimula ng tumigil sa pagsisilbi. Ang musika ay namatay. Hinarap ko siya sa huling pagkakataon bago ako tuluyang lumabas ng bahay na yon. Darius, pakisabi kay Ma, happy birthday, sana nagustuhan niya ang kare-kare. Dahil iyon na ang huling tikim niyo ng tagumpay na galing sa kamay ko. Lumabas ako ng pinto at hindi na muling lumingon. Ang gabi ay madilim, ngunit sa unang pagkakataon sa loob ng 10 taon, malinaw ang aking dinadaanan. Malamig ang gabi at ang ulan ay tila mga libu-libong karayom na tumutusok sa bubong ng aking sasakyan habang mabilis akong nagmamaneho patungo sa St. Jude Medical Center. Sa bawat pag-ikot ng gulong, nararamdaman ko ang paglayo ko sa impyernong binuo ng mga Villanueva para sa akin. Ang aking mga kamay sa manibela ay hindi nanginginig. Sa halip, ang bawat ugat ko ay tila dumadaloy ang kuryente ng determinasyon. Hindi ako iiyak.
Ang luha ay para sa mga taong may oras pa para sa pighati, at sa sandaling ito ang oras ay ang aking pinakamalaking kaaway. Pagdating sa lobby ng ospital, sinalubong ako ng amoy ng antiseptic na tila lalong nagpapatigas sa aking kalooban. Dumiretso ako sa billing section. Alam kong nilock ni Darius ang aking accounts at inaasahan niyang luluhod ako sa kanyang harapan para sa pera. Ngunit hindi niya alam na sa loob ng 10 taon, natuto akong magtabi ng sariling war chest para sa mga panahong tulad nito. Ma, may problema po tayo, sabi ng cashier habang tinitingnan ang aking record. Ang card niyo po ay ayaw tanggapin ng system. Nag-notif po na blocked ang transaction. I know. Sabi ko nang walang bakas ng gulat. Inilabas ko ang isang maliit at lumang ATM card mula sa aking pitaka-isang account sa isang maliit na thrift bank na nakapangalan sa aking ina at sa akin na hindi kailanman nalaman ni Darius. Subukan mo ito. I-process mo ang full deposit para sa operasyon ni Nanay Cora bukas. Isama mo na ang lahat ng back juice. Sandaling katahimikan ang namayani habang hinihintay ang paglabas ng resibo. Ang tunog ng thermal paper na lumalabas mula sa machine ay tila isang matamis na kanta sa aking pandama. Tagumpay. Ang operasyon ng aking ina ay ligtas kahit pasubukan nilang ipitin ang mundo ko. Biglang nag-vibrate ang aking cellphone. Isang tawag mula sa bahay ng mga Villanueva. Alam kong si Milagros ito. Hinayaan ko itong tumunog ng 5 beses bago ko sinagot. Amihan, nasaan ka bang bata ka? Paano mo nagawang iwan ang mga bisita ko sa gitna ng hapunan? Wala ka talagang utang na loob. Inatake ako sa puso dahil sa ginawa mo. Ang boses ni Milagros ay puno ng drama, ang tipikal niyang pa-victim card para makuha ang atensyon at simpatiya. Inatake po kayo sa puso, ma. Pero ang lakas po yata ng boses niyo para sa isang taong nag-aagaw buhay. Sagot ko, ang aking tono ay kasing talim ng isang scalpel. Huwag kayong mag-alala. Nakabayad na ako sa ospital para sa operasyon ni nanay. Kung gusto niyo po, ituloy niyo na ang pag-iinarte niyo para may kasama siya sa ICU bukas. Siguraduhin niyo lang na totoo yan dahil baka hindi ko kayo bayaran ng kabaong. Bastos kang bata ka, Darius. Naririnig mo ba ang asawa mo? Sigaw ni Milagros sa kabilang linya bago inagaw ni Darius ang telepono. Amihan, sumusobra ka na, umuwi ka rito ngayon din. Kailangan nating ayusin ang gulo sa catering at ang system ng kumpanya. Bakit hindi ko ma-access ang server? Anong ginawa mo? Galit na tanong ni Darius. Anong ginawa ko? Ibinabalik ko lang ang security breach na sinimulan mo, Darius. Malamig kong sagot. Ang server ng Reyes Delicacies ay nasa ilalim ng pangalan ko. I have the intellectual property rights. Simula ngayong gabi, bawat recipe, bawat supplier at bawat sentimo na papasok sa brand na yan ay dadaan sa akin. You are officially locked out of your own greed. You can't do this, kasal tayo, sigaw niya. Kasal tayo, pero ang talino ko ay hindi mo pag-aari. See you in court, Darius. Oh, at pakisabi kay Milagros, huwag niyang masyadong galingan ang pag-acting. Baka sa susunod totoong atake na ang maranasan niya sa tindi ng stress na ibibigay ko sa inyo. Pinatay ko ang tawag at hinarap si Attorney Divina na kakadating lang sa ospital. Bitbit niya ang isang makapal na folder, ang mga ebidensya ng 10 taong paghihirap ko at ang mga lihim na transaction ni Darius. Amihan, sigurado ka na ba rito? Tanong ni Attorney Divina, ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala para sa akin. Kapag inilabas natin ang audit report na ito, mawawalan ng saysay ang posisyon ni Darius sa kumpanya. Pero hihilahin ka rin nito sa isang mahabang laban. Handa na ako, Attorney Divina. Ang 10 taon kong pagtitiis ay sapat na training para sa laban na ito, sabi ko habang binubuksan ang folder. Gusto kong makita ang bawat sentimong ninakaw niya mula sa pondo ng kumpanya para ibili ng mga luho ni Milagros. At ng, sino itong Elena? Itinuro ko ang isang pangalan sa bank statement. Maraming wire transfers sa isang account sa pangalang Elena Lopez. Isang business consultant daw ayon sa records, pero ang halaga ng mga bayad ay masyadong malaki para sa simpleng konsultasyon. Iyon ang kailangan nating alamin, amihan. Pero base sa mga social media posts na na-track ng team ko, madalas silang makitang magkasama sa mga out-of-town trips ni Darius noong sinasabi niyang nasa supply run siya, paliwanag ni Attorney Divina. Isang mapait na tawa ang kumawala sa aking mga labi. Hindi lang pala pera ang ninanakaw nila sa akin, kundi pati ang natitirang respeto ko sa kasal namin, Elena. Ang babaeng akala ni Darius ay magiging kapalit ko,
kapag nakuha na nila ang lupa ni Nanay Cora. Attorney, ihanda mo ang lahat. Gusto ko sa oras na lumabas ang ebidensya ng adultery at estafa, wala na siyang matitirang kakampi. I want him to feel the hiya that they've been trying to drown me in for years. Naglakad kami patungo sa ICU para bisitahin si Nanay. Sa likod ng glass window, nakita ko ang aking ina, payat maputla, at maraming tubo sa katawan. Ngunit sa kabila ng lahat, nakita ko ang kapayapaan sa kanyang mukha. Siya ang dahilan kung bakit ako lumalaban. Siya ang dahilan kung bakit hindi ako pwedeng sumuko. Nay, hindi ko sila hahayaang saktan ka pa. Bulong ko habang nakadikit ang aking palad sa salamin. Ang lupang pinaghirapan niyo ni tatay mananatiling sa atin. At ang mga taong nagnanais ng masama sa'yo, sisiguraduhin kong sa putikan, sila pupulutin. Nabalik lamang ang aking diwa nang marinig ko ang mabilis na yabag ng mga sapatos sa hallway. Ang bawat hakbang ay tila may dalang bigat at galit. Lumingon ako at nakita ko si Darius kasama si Milagros na naka-wheelchair pa para magmukhang kawawa at isang babaeng hindi ko kilala pero pamilyar ang mukha mula sa mga records. Si Elena. Lakas loob silang sumugod sa harap ng ICU sa gitna ng katahimikan ng mga nag-aagaw buhay na pasyente. Amihan, ibigay mo sa akin ang access codes ng server ngayon din. Sigaw ni Darius, hindi iniintal ang mga nurse na sumasaway sa kanya. Huwag mong gamitin ang sakit ng nanay mo para ipitin ako. Elena is here to witness how irrational you are. Elena stepped forward, suot ang isang smug smile na tila siya na ang may-ari ng posisyong kinatatayuan ko. Mrs. Villanueva, let's be professional. Darius is just trying to save the business. Ang ginagawa mo ay sabotage. Tumingin ako kay Elena mula ulo hanggang paa at pagkatapos ay kay Darius. Ang aking titig ay hindi nagpapakita ng sakit kundi ng purong panghahamak. Professional sabotage. Inulit ko ang kanilang mga salita ng may halong pait. Ang kapal ng mukha mong magsalita tungkol sa professionalism, Elena, habang ang perang pambili mo ng designer bag na iyan ay galing sa pawis ko at sa gamot ng nanay ko. What are you talking about? Kabadong tanong ni Elena. Hinarap ko si Darius. Darius, akala mo ba hindi ko malalaman? Ang bawat wire transfer, ang bawat dinner date, at ang bawat gabi na sinabi mong nasa planta ka, nasa akin na ang lahat ng ebidensya. At ang consultant mo, well, baka kailangan nyo na rin kumuha ng consultant para sa kasong isasampa ko sa inyong dalawa. Nanlaki ang mga mata ni Milagros at biglang tumayo mula sa wheelchair, nakalimutan ang kanyang atake sa puso. Walang hiya ka, nilalapastangan mo ang anak ko sa harap ng ibang tao. Darius, huwag kang papayag. Kunin mo ang titulo ng lupa sa kanya. Ang titulo, ngumiti ako ng mas malawak, isang ngiting nakakapangilabot. Ma, ang titulo ay ligtas sa isang lugar na hindi nyo kailanman mararating. Pero ang warrant of arrest para sa inyong dalawa ni Darius, dahil sa pakikipagsabuatan sa pagnanakaw sa kumpanya, iyon ang paparating sa inyo. Biglang tumunog ang alarm sa loob ng ICU. Ang mga nurse at doktor ay nagmamadaling pumasok sa silid ni Nanay Cora. Ang aking puso ay tila tumigil sa pagtibok. Nanay, sigaw ko, susubukan ko sanang pumasok pero hinarangan ako ni Darius. Hindi ka papasok hanggat hindi mo ibinibigay ang gusto ko, amihan. Marahas niyang hinawakan ang magkabilang balikat ko, ang kanyang mukha ay tila isang halimaw sa dilim. Pirmahan mo ang transfer papers ng lupa o sisiguraduhin kong hindi makakapasok ang mga gamot na kailangan niya. Tumingin ako sa loob ng silid kung saan pilit na nire-revive ng mga doktor si Nanay. Ang aking mundo ay tila nagbabagal. Ang galit ay naging isang malamig at matalim na puwersa sa aking dibdib. Bitiwan mo ako, Darius. Sabi ko sa isang boses na napakababa pero puno ng panganib. Hindi pirmahan mo to, inilabas niya ang isang lukot na papel mula sa kanyang bulsa. Sa sandaling iyon, hindi ko na napigilan ang aking sarili. Sa isang mabilis na galaw, kinuha ko ang ballpen mula sa bulsa ng aking coat at itinutok ito sa kanyang leeg, hindi para saktan siya ng malubha, kundi para ipakita ang aking hangganan. Sabi ko, bitiwan mo ako. O gusto mong bago mamatay ang nanay ko, mauna ka na sa kanya. Ang takot ay rumihistro sa mga mata ni Darius. Binitawan niya ako at dahan-dahang umatras. Sa kabilang banda si Elena ay napasigaw habang si Milagros ay tuluyan nang nanigas sa kinatatayuan. Ngunit bago pa ako makapasok sa ICU, isang nurse ang lumabas, ang mukha ay puno ng pighati. Mrs. Reyes, I'm sorry, we did everything we could.
Ang mundo ko ay tuluyang gumuho. Ngunit sa gitna ng pagguho, nakita ko ang mukha ni Darius at Milagros. Nakita ko ang isang mabilis na kislap ng tagumpay sa kanilang mga mata. Isang kislap na nagsasabing, sa amin na ang lupa. Tumingin ako sa kanila, ang aking mga mata ay tuyo at malamig. Ang amihan na marunong pang magmahal ay tuluyan ng pumanaw kasabay ng kanyang ina. At ang amihan na naiwan ay walang ibang hangad, kundi ang sunugin ang lahat ng mundong kinatatayuan nila. Congratulations, Darius, Milagros. Bulong ko, ang boses ko ay tila galing sa ilalim ng lupa. Nakuha niyo na ang gusto niyo, patay na si nanay. Ngayon, ihanda niyo ang sarili niyo, dahil ang lupang inaasam niyo ang magiging libingan ng lahat ng pangarap niyo. Ang halimuyak ng mga puting bulaklak at ang usok ng kandila ay bumabalot sa sala ng aming tahanan, ngunit wala itong dalang kapayapaan. Sa gitna ng lamay ni Nanay Cora, ang bawat pakikiramay ng mga tao ay tila mga anino lamang na dumadaan sa aking paningin. Nakatayo ako sa tabi ng kabaong, ang aking mukha ay tila isang estatwa ng marmol, malamig, matigas at walang emosyon. Alam ko ang iniisip ng mga kamag-anak at kapitbahay. Kaawa-awang amihan, napakabuting anak. Paano na siya ngayon? Ngunit ang hindi nila alam, sa likod ng aking tahimik na anyo ay isang makinang bumubuo ng pinakamalupit na plano. Ang katahimikan ay binalot ng isang pamilyar at nakakairitang boses. Si Elena. Dumating siya na suot ang isang itim na designer dress na tila mas angkop sa isang fashion show kaysa sa isang burol. Kasunod niya si Darius na may hawak na panyo at nagkukunwaring pinapahiran ang mga matang wala namang luha. Amihan, dear, malambing na tawag ni Elena habang lumalapit sa akin. Humawak siya sa aking braso, ang kanyang hawak ay tila isang ahas na dahan-dahang pumupulupot. Nakikiramay ako. I know how much you loved your mother. Sobrang hirap nito para sa iyo, lalo na't ikaw lang ang inaasahan niya. Tiningnan ko ang kanyang kamay sa aking braso bago ko ibinaling ang tingin sa kanyang mga mata. Salamat sa pagpunta, Elena. Akala ko ay abala ka sa pag-audit ng kumpanya ko. Ngumiti siya, nang pilit ang kanyang mga mata ay kumikislap sa mapanuring paraan. Actually, iyon nga ang dahilan kung bakit ako narito. Darius and I were talking. In your current state, amihan, you're not in the right headspace to manage Reyes delicacies. Masyado kang emotional, masyadong traditional ang approach mo. Kailangan ng kumpanya ng bagong direksyon para hindi ito tuluyang bumagsak dahil sa mga utang. Headspace? Pag-uulit ko, ang aking boses ay patag. Sumingit si Darius, ang kanyang tono ay puno ng pekeng pag-aalala. Hon, Elena is right. Look at you, hindi ka na kumakain, hindi ka na natutulog. For the sake of the family business, I've decided to appoint Elena as the interim CEO habang nagpapahinga ka. She's a professional, amihan. She knows how to handle digital expansion, something na hindi mo naman forte. Gaslighting sa gitna ng burol ng aking ina. Pinapanood ko silang dalawa, ang asawa kong nangako ng katapatan at ang babaeng tumataksil sa akin sa harap ng aking mga mata. Ang kanilang katwiran ay tila isang lason na pilit nilang ipinapainom sa akin. Umaasang lulunok ako sa ngalan ng kapakanan ng kumpanya. Digital expansion, sambit ko dahan-dahang tumatango. Ibig mong sabihin, Darius, gusto niyo akong mag-step down? Sa kumpanyang ako mismo ang nagtatag. Gamit ang mga recipe ng nanay ko, na nakahiga ngayon sa kabaong sa harap natin. Amihan, don't be dramatic, iritadong sabi ni Milagros na kakadating lang bitbit ang kanyang electric fan. Para sa iyo rin ito, gusto mo bang mabaon tayo sa utang? Ang lupain sa Batangas, iyon na lang ang alas natin, pero kailangan ng capital para ma-develop yun. Elena has the connections. Huminga ako ng malalim, ang hangin ay tila naging yelo sa aking baga. Sa loob ng ilang segundo, hinayaan ko ang aking sarili na magmukhang mahina. Ibinaba ko ang aking balikat, hinayaan kong mangatal nang bahagya ang aking mga labi. Kailangan nilang maniwala na tagumpay sila. Kailangan nilang isipin na kontrolado nila ang sitwasyon. Kung iyan ang sa tingin nyo ay makakabuti, bulong ko, ang boses ko ay tila paos. Siguro nga ay kailangan ko munang magpahinga. Sige Darius, hahayaan ko si Elena na hawakan ng logistics sa ngayon. Nagkatinginan sina Darius at Elena, ang kislap ng tagumpay sa kanilang mga mata ay hindi may kakaila. Sa paningin nila ako ay isang talunang asawa na nawalan na ng lakas para lumaban. That's a smart move, amihan. Sabi ni Elena, ang kanyang boses ay puno ng condescending na tono.
Don't worry, I'll take care of everything. Pati ang opisina mo, I'll have it renovated. Masyadong luma na ang mga kagamitan doon, just like your recipes. Tumalikod sila para makipag-usap sa ibang bisita, tila ipinagdiriwang na ang kanilang nakamit na teritoryo. Ngunit sa sandaling tumalikod sila, ang aking mahinang anyo ay naglaho. Kinuha ko ang aking cellphone mula sa bulsa ng aking bestida. Mula sa simula ng kanilang paglapit, ang voice recorder ay naka-on. Bawat salita ng panggigipit, bawat panglalait sa aking kakayahan, at bawat pag-amin nila tungkol sa plano sa lupa ay na-record ng malinaw. Naglakad ako patungo sa kusina, malayo sa mga mata ng mga bisita. Doon sinalubong ako ng aking pinsan, na si Jojo, ang tanging taong pinagkakatiwalaan ko sa loob ng planta. Ate Amihan, heto na ang mga logbooks at delivery receipts na hinihingi mo. Bulong ni Jojo, iniabot ang isang flash drive. Tama ka, maraming deliveries ang lumalabas sa warehouse pero hindi na itatala sa main system. Direkta ang bayad sa account na business consultant daw ang pangalan. Salamat Jojo, itago mo ang lahat ng hard copies. Huwag mong hahayaan na may makialam sa files sa planta, lalo na si Darius. Bilin ko sa kanya. At ang mga suppliers, nakausap mo na ba sila? Opo ate, sabi ko magkakaroon ng rebranding. Lahat sila ay handang sumunod sa iyo, hindi kay Kuya Darius. Alam nilang ikaw ang utak ng Reyes Delicacies. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Habang iniisip ni na Darius at Elena na ninanakaw nila ang kumpanya mula sa akin, hindi nila alam na ang kumpanyang hawak nila ay isang walang lamang shell. Ang kaluluwa ng negosyo, ang mga tao, ang mga sikretong sangkap, at ang katapatan ng mga kliyente ay unti-unti ko nang inililipat sa isang bagong pangalan, Chorus Legacy. Bumalik ako sa sala at nakita ko si Elena na nakaupo sa aking paboritong upuan, tila siya na ang reyna ng tahanan. Hawak niya ang isang baso ng wine at nakikipagtawanan kay Milagros. Amihan dear, tawag ni Elena nang makita ako. By the way, I noticed your house is a bit cluttered. Baka gusto mong mag-outsource ng organizer, I can recommend one. Kailangan nating ayusin ang image mo bilang ex-owner ng kumpanya. Hindi ako sumagot ng pagalit. Sa halip, lumapit ako sa kanya at dahan-dahang kinuha ang baso ng wine mula sa kanyang kamay. Ang bawat kilos ko ay banayad, tila isang tula ng pagbabanta. Elena, patong tawag ko sa kanyang pangalan, ng aking boses ay malumanay ngunit may talim na hindi niya agad napansin. Ang clutter ay madaling linisin, pero ang bahid ng dumi sa isang pangalan, iyon ang mahirap alisin. Enjoy the wine. Sinasabi ko sa iyo yan na ang huling pagkakataon na makakatikim ka ng marangyang bagay sa loob ng pamamahay na ito. Nanigas si Elena, ang kanyang ngiti ay dahan-dahang naglaho habang tinititigan ko siya ng diretso. Sa unang pagkakataon, nakita ko ang isang bakas ng kaba sa kanyang mga mata. Ano bang pinagsasabi mo? Tanong niya, sinusubukang bawiin ang kanyang autoridad. Wala, sabi ko magpahinga ka na rin. Mahaba ang araw mo bukas sa opisina. Kung makakapasok ka pa dyan, sagot ko bago ako tumalikod at naglakad patungo sa kabaong ni Nanay Cora. Hinihaplos ko ang salamin ng kabaong. Ang bawat panglalait nila, ang bawat gaslighting ay nagsisilbing panggatong sa apoy ng aking paghihiganti. Hindi ako maghihiganti sa pamamagitan ng sigaw. Maghihiganti ako sa pamamagitan ng pagkuha sa lahat ng bagay na mahalaga sa kanila, ang pera, ang katanyagan, at ang kanilang kalayaan. Nabalik ang aking atensyon sa pintuan nang marinig ko ang marahas na pagpihit ng lock. Si Darius iyon pumasok sa aking opisina sa loob ng bahay gamit ang isang duplicate key na hindi ko alam na mayroon siya. Doon ko napagtanto ang isang bagay. Ang laban na ito ay hindi na lang sa loob ng boardroom, pinasok na nila ang huling santuwaryo ko. Dahan-dahan akong sumunod sa kanya, bawat hakbang ko ay hindi lumilikha ng tunog sa makapal na alpombra. Nakita ko si Darius na mabilis na binubuksan ang aking mga drawer, naghahanap ng titulo ng lupa sa Batangas. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa kasakiman. Nasaan na yon? Nasaan na ang titulong iyon? Bulong niya sa sarili, ang kanyang boses ay tila isang baliw na naghahanap ng ginto. Sa gitna ng dilim ng opisina, tumayo ako sa likuran niya. Ang liwanag mula sa labas ay nagbibigay ng isang mahabang anino sa dingding. Darius, tawag ko sa kanyang pangalan. Napaigtad siya at mabilis na lumingon. Ang kanyang mukha ay namumutla sa gulat. Amihan, I was just looking for some documents for the transition. Bakit mo ako ginugulat? Ang titulong hinahanap mo? Wala na rito.
Sabi ko ang bawat salita ay binibigkas ko ng may matinding kontrol. Darius, akala mo ba ay ganun ako kadaling lokohin? Nahahayaan ko lang na nakakalat ang pinakamahalagang bagay sa akin. Amihan, kailangan natin ang lupang iyon para sa kumpanya. You don't understand business. Sigaw niya, sinusubukang baligtarin muli ang sitwasyon. Hindi, Darius. Ang hindi mo naiintindihan ay ito. Ang kumpanya ay wala na sa iyo. At ang bahay na ito, ipinacheck ko na sa abogado ko. Ang lupa at ang istrukturang ito ay nakapangalan sa nanay ko at ngayon, sa akin na lang. Inilabas ko ang isang puting envelope mula sa aking likuran. Hindi ito ang titulo. Ito ay isang notice of eviction. Mayroon kayong 48 oras para ilabas ang lahat ng gamit niyo ni Milagros sa bahay na ito. Isama mo na ang consultant mo. Dahil pagkatapos ng libing ni nanay ang tanging bagay na ititira ko sa inyo ay ang damit na suot nyo. You can't do this, I am your husband. Aswa, tumingin ako sa kanya ng may halong pait at panghahamak. Ang asawa ay nag-aalaga, hindi nagnanakaw. Ang asawa ay nagmamahal, hindi pumapatay ng pag-asa. Labas, Darius, bago ko tawagin ang mga security na kinuha ko para bantayan ang lamay na ito. Galit na lumabas si Darius, ngunit bago siya tuluyang makaalis, nakita ko ang isang mapanganib na kislap sa kanyang mga mata. Isang kislap na nagsasabing hindi siya susuko nang walang madugong laban. Pagkaalis niya, mabilis kong kinuha ang aking laptop. May isang notification na lumabas sa screen. Isang login attempt sa aking private server mula sa isang hindi kilalang IP address. Tiningnan ko ang location ng IP. Hindi ito mula sa bahay, hindi ito mula sa opisina. Ito ay mula sa isang condo unit na nakapangalan kay Elena Lopez. Ngunit hindi iyon ang ikinagulat ko. Ang ikinagulat ko ay ang file na sinusubukan nilang i-download. Ito ay hindi recipes. Ito ay ang aking medical record 10 taon na ang nakalilipas. Isang lihim na matagal ko nang itinago kahit kay Nanay Cora. Isang lihim na kung mabubunyag ay maaaring makasira sa aking kredibilidad. O maging susi ng aking huling tagumpay. Ang huling gabi ng lamay ni Nanay Cora ay puno ng tensyon na tila isang banting na malapit ng maputol. Sa labas ang ulan ay tumitilaok sa bubong ng aming ancestral house, ngunit sa loob ang katahimikan ay mas masahol pa sa kahit anong bagyo. Nakaupo ako sa isang sulok pinapanood ang bawat galaw ni Darius at Milagros. Ang 48 oras na ibinigay ko sa kanila para umalis ay dahan-dahang nauubos, at ang kanilang desperasyon ay tila amoy ng nabubulok na basura na hindi maitatago ng kahit anong pabango. Amihan, pag-isipan mo namang mabuti ito. Muling pagmamakaawa ni Darius, habang pilit na humahawak sa aking kamay, na agad ko namang binawi. Saan kami pupunta ni Mama? Ang laki ng utang ko sa kumpanya dahil sa mga expansion na ginawa natin. Wala kaming cash flow ngayon. Expansion o luho ni Elena? Tanong ko, ang aking boses ay kasing lamig ng hangin sa sementeryo. Darius, huwag mo na akong ituring na mangmang. Alam ko ang bawat sentavo na inilabas mo para sa kondo, sa kotse, at sa mga alahas ng consultant mo. Ang pera ng Reyes Delicacies ay hindi mo personal na alkansya. Walang hiya ka talaga, singhal ni Milagros mula sa kabilang upuan. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit, wala na ang kanyang pa-victim na maskara. Pagkatapos ng lahat ng itinulong namin sa iyo, para maging marangya ang buhay mo, ito ang igaganti mo. Pinalalayas mo ang ina ng asawa mo sa gitna ng pagdadalamhati. Tumingin ako kay Milagros, ang titig ko ay tila isang matalim na sibat. Itinulong 10 taon akong nagtrabaho ng 18 oras bawat araw, habang kayo ay nagpapasarap sa mga spa at kasino. Ang bahay na ito, ang kumpanyang ito, ay itinayo ko sa sarili kong pawis. Kayo ang walang utang na loob. Napatigil ang aming pagtatalo nang pumasok si Elena, bit-bit ang kanyang laptop at isang ngiting tila nanunukso. Dire-diretso siyang lumapit sa akin, hindi alintana ang kabaong ni Nanay Cora sa gitna ng silid. Amihan, bago mo kami tuluyang palayasin, baka gusto mong tingnan ito, sabi ni Elena sabay harap ng screen ng laptop sa akin. Natuklasan ko ang isang napaka-interesanting file sa private server mo. Isang medical record mula 10 taon na ang nakalilipas. Mula sa tanyag na fertility clinic sa Manila. Ramdam ko ang paninigas ng aking buong katawan. Ngunit hindi ako nagpakita ng takot. Nanatili akong blanko, hinihintay ang kanyang susunod na hakbang. Ayon sa record na ito, amihan, ikaw ay sumailalim sa isang procedure dahil sa sinasabi mong infertility. Ngunit ang totoo, ang results, ay nagpapakita na ikaw ay perfectly healthy.
Ang may problema ay si Darius. At ang mas matindi, alam mo ito simula pa noon, pero pinili mong manahimik at hayaan ang sarili mo na magmukhang may kulang sa paningin ng pamilya Villanueva. Patuloy ni Elena, ang kanyang boses ay puno ng pangungutya. Lumingon si Milagros kay Darius, ang mukha ay puno ng kalituhan. Ano Darius, may problema ka sa pag-aanak? Hindi totoo yan. Ang sabi niyo sa akin ay si amihan ng baog. Isang tuyong tawa ang kumawala sa aking mga labi. Maiyan ang tinatawag na sacrificial lie. Pinrotektahan ko ang ego ng anak niyo sa loob ng 10 taon. Hinyaan ko kayong insultuhin ako, tawagin akong punong walang bunga, at ipamukha sa akin na wala akong silbi dahil lang sa pagmamahal ko kay Darius. Pero ngayon, ang sakripisyong iyon ang magiging pinakamatalim na sandata ko laban sa inyo. Anong ibig mong sabihin, kabadong tanong ni Darius? Ibig kong sabihin, Elena, salamat sa paghalukay ng record na yan, dahil kasama ng medical record na yan ay ang mga notarized documents kung saan inamin ni Darius ang kanyang kondisyon at ang kanyang pasasalamat sa pag-ako ko ng sisi. Sabi ko habang kinukuha ang isang folder mula sa ilalim ng lamesa. At dahil ginamit niyo ang infertility ko para gipitin ako sa pagpirma ng mga prenuptial amendments noon, ang ebidensyang ito ay magpapatunay ng fraud at undue influence. Ibig sabihin, bawat piraso ng papel na nagbibigay sa inyo ng karapatan sa ari-arian ko ay wala ng bisa. Void. Null. Nabitawan ni Elena ang kanyang mouse. Ang kislap ng tagumpay sa kanyang mga mata ay napalitan ng purong sindak. Hindi lang yan, dagdag ko habang dahan-dahang tumatayo at lumalapit sa kanila. Ang 48 oras ay tapos na. Ngayon mismo ang mga tauhan mula sa sheriff's office at ang moving truck ay nasa labas na. Darius, Elena, oras na para harapin niyo ang mundo nang wala ang pangalan ko nasasalo sa inyo. Sabay-sabay kaming napalingon nang bumukas ang pinto ng bahay. Pumasok ang 4 na lalaking nakauniporme kasama si Attorney Divina. Ang tunog ng kanilang mga sapatos sa sahig ay tila isang marcha ng hatol. Mrs. Amihan Reyes Villanueva, the eviction order is ready for enforcement, anunsyo ni Attorney Divina. Simulan niyo na, utos ko. Ang sumunod na eksena ay isang gulo na tila mula sa isang pelikula. Sinimula ng mga movers na buhatin ang mga mamahaling gamit na binili ni Milagros gamit ang pondo ng kumpanya. Nagsisigaw si Milagros pilit na humahawak sa kanyang paboritong chandelier habang si Darius ay nakatayo lang sa isang sulok paralisado ng kahihiyan sa harap ng mga kapitbahay na nagsisimula ng manood mula sa labas. Amihan, hindi mo pwedeng gawin ito sa amin, maawa ka. Sigaw ni Darius habang hinihila siya ng mga security guard palabas. Awa Darius, ang awa ay para sa mga taong marunong rumespeto. Ang sa inyo ay hustisya. Sagot ko habang pinapanood silang itulak palabas ng gate. Elena tried to sneak out quietly, bit-bit ang kanyang laptop, ngunit hinarangan siya ni Jojo. Wait, Miss Consultant. Ang laptop na yan ay property ng Reyes Delicacies. Hindi mo yan pwedeng ilabas. Wala kayong karapatan. Sigaw ni Elena pero mabilis na nakuha ni Jojo ang bag. Naiwan silang 3 sa kalsada sa gitna ng malakas na ulan habang ang kanilang mga gamit ay nakatambak sa putikan. Ang marangyang buhay na kanilang ninakaw ay naglaho sa loob lamang ng isang gabi. Bumalik ako sa loob ng bahay at sinara ang pinto. Ang katahimikan ay muling bumalik. Ngunit sa pagkakataong ito ay isang katahimikang puno ng kalayaan. Lumapit ako sa kabaong ni Nanay Cora at hinawakan ang malamig na salamin. Naitapos na ang unang yugto. Wala na sila sa bahay natin, bulong ko. Bulong. Ngunit alam kong hindi pa dito nagtatapos ang lahat. Binuksan ko ang laptop na nakuha ni Jojo kay Elena. May isang file doon na hindi pa nila nabubuksan. Isang video file na may petsang 1 linggo bago mamatay si Nanay Cora. Pinindot ko ang play. Ang camera ay tila nakatago sa loob ng silid ni Nanay sa ospital. Sa video nakita ko si Elena na pumasok sa silid habang tulog si Nanay. Nakita ko siyang may kinuhang maliit na vial mula sa kanyang bulsa at itinurok ito sa IV line ni Nanay. Pagkatapos ng ilang minuto, nagsimulang mag-struggle si Nanay sa paghinga hanggang sa tumunog ang alarm ng monitor. Mabilis na lumabas si Elena nang may malamig na ngiti sa kanyang mga labi. Ang aking hininga ay tila tumigil. Ang aking buong mundo ay naging pula sa galit. Hindi lang nila pinabayaan ang aking ina. Pinatay nila siya. Isang malakas na katok sa pinto ang muling bumasag
sa aking konsentrasyon. Sa pagkakataong ito, hindi ito si Darius. Amihan, buksan mo ang pinto. Alam kong napanood mo na ang video abahata. Boses iyon ni Elena mula sa labas, ngunit sa pagkakataong ito ang kanyang boses ay hindi na puno ng kaba, kundi ng isang nakakangilabot na tawa. Kung akala mo ay ikaw ang panalo, nagkakamali ka. Ang video na yan ang magpapatunay na ikaw ang nag-utos sa akin na gawin yan para makuha mo ang inheritance ng mas maaga. Sino ang maniniwala sa isang baog at desperadang asawa? Nanigas ang aking mga kamay sa ibabaw ng keyboard. Ang laban ay hindi pa tapos. Kakasimula pa lang ng tunay na digmaan. Binuksan ko ang pinto. Sinalubong ako ng lamig ng hangin at ng nakakasukang ngiti ni Elena. Nakatayo siya sa ilalim ng ulan, basang-basa, ngunit ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa kasamaan, hawak ang kanyang cellphone na nagpapakita ng video kung saan pinatay niya ang aking ina. Nagulat ka ba, amihan? Panunuya niya, ang kanyang boses ay nakikipagpaligsahan sa ingay ng buhos ng ulan. Isang pindot ko lang ang video na ito ay makakarating sa mga pulis, at kasama ng video na ito ay ang isang peke, ngunit napakakumbinsing palitan natin ng mensahe. Palalabasin kong inutusan mo akong gawin ito para makuha mo ang titulo ng lupa at ang insurance ng nanay mo ng mas maaga. Tinitigan ko siya. Sa loob-loob ko isang halimaw ang nagwawala, gustong sakalin ang babaeng pumatay sa nag-iisang taong nagmamahal sa akin ng totoo, ngunit ikinulong ko ang halimaw na iyon. Huminga ako ng malalim, pilit na pinakalma ang aking nagwawalang puso at tiningnan siya ng may nakakapangilabot na katahimikan. Isang napakatalinong sugal, Elena. Sagot ko, ang aking boses ay patag at walang bahid ng takot. Pero alam nating pareho na kapag ipinasa mo yan, makukulong ka rin. Pareho tayong babagsak. Ano ba talaga ang gusto mo? Lumapit siya ng bahagya, tila isang ahas na aatake. Gusto ko ang kumpanya. Gusto ni Darius na bawiin mo ang eviction at ibalik sa amin ang Reyes Delicacies. I-transfer mo ang lahat ng shares sa pangalan ni Darius. Kapag ginawa mo iyon, buburahin ko ang video kung hindi magkikita tayo sa loob ng kulungan. Ito na ang sandaling hinihintay ko. Ang kanilang labis na pagiging kampante ang magiging sarili nilang bitag. Nagkunwari akong nag-aalangan, ibinaba ang aking paningin bago muling tumingin sa kanya. Kung ibibigay ko sa inyo ang kumpanya ngayon mismo, magdududa ang board of directors at ang mga pulis. May mas magandang paraan. Nangunot ang noo ni Elena. Anong paraan? Sa makalawa ay ang ika-10 anibersaryo ng Reyes Delicacies. May nakaschedule tayong grand gala sa isang hotel. Imbitado ang lahat ng investors at media. Doon ko gagawin ang announcement. Malamig kong panukala. Sa harap ng lahat, ipapasa ko kay Darius ang pagiging CEO at ang buong ownership ng kumpanya. Magiging malinis ang transition. At pagkatapos nun, ibibigay mo sa akin ang orihinal na kopya ng video at lalabas na ako sa buhay niyo. Nakita ko ang kislap ng tagumpay at kasakiman sa mga mata ni Elena. Hindi niya napansin ang patibong. Naniwala siyang tuluyan na akong sumuko dahil sa takot sa kanyang blackmail. Perfect, it's a deal, amihan. Siguraduhin mo lang na hindi ka gagawa ng kalokohan. Nakangisi niyang sabi bago siya tumalikod at naglakad pabalik sa sasakyan kung saan naghihintay si Darius. Pagsara ko ng pinto, hindi ako umiyak. Lumapit ako sa salamin at tiningnan ang aking sarili. Ang amihan na nakita ko ay hindi na ang martir na asawa. Siya na ang tagapagpatupad ng karma. Lumipas ang 2 araw. Ang libing ni Nanay Cora ay natapos ng matahimik. Walang gulo, walang mga Villanueva. Sa mga panahong iyon, ang aking mga kamay ay abala sa paghabi ng pinakamalaking lambat para sa mga halimaw na sumira sa buhay ko. Nasa loob ako ng aking bagong opisina, malayo sa dating gusali ng Reyes Delicacies. Kaharap ko si Attorney Divina at si Jojo, parehong may hawak na makakapal na folder. Amihan, tapos na ang lahat ng paglilipat panimula ni Attorney Divina. Inilalapag ang huling dokumento sa aking mesa. Ang lahat ng suppliers logistics at ang mismong trademark ng mga recipe ay formal nang nailipat sa Cora's Legacy. Ang iniwan natin sa Reyes Delicacies ay ang pangalan ng lumang opisina at ang lahat ng utang na kinuha ni Darius gamit ang kumpanya. In total, naiwan sa kanya ang 50 milyong pisong utang. At ang mga tauhan, ate, tanong ni Jojo. Lahat ng loyal na empleyado ay nakapirma na ng bagong kontrata sa Cora's Legacy. Hindi nila napansin ni Darius dahil abala sila sa pag-book ng mga mamahaling hotel suite gamit ang corporate credit cards nila
Sagot ko habang nakatingin sa screen ng aking cellphone. Tuloy-tuloy ang pagpasok ng mga text alerts mula sa bangko. 100,000 para sa designer gowns, 50,000 para sa spa treatments ni Milagros, at 100,000 para sa mga pampasiklab ni Darius. Hinayaan ko silang ubusin ang credit limit ng kumpanyang malapit nang sumabog sa kanilang mga muka. Hinahayaan ko silang lumipad ng mataas para mas maging madugo ang kanilang pagbagsak. Paano ang video amihan ng ebidensya ng ginawa ni Elena sa nanay mo? Bakas ang pag-alala sa boses ni Attorney Divina. Baka gamitin niya iyon para idin ka bukas. Huwag kang mag-alala, attorney. Hindi aabot sa korte ang video na iyon. Sagot ko, ang aking mga mata ay nakatuon sa isang itim na gown na nakasabit sa gilid ng silid. Ito ang isusuot ko bukas. Hindi para sa selebrasyon, kundi para sa isang libing. Ang libing ng pamilya Villanueva. Kinagabihan habang nag-aayos ako ng mga huling detalye para sa gala, bumukas ang pinto ng aking opisina. Isang lalaking nakasuot ng simpleng jacket ang pumasok. Siya si Dante, isang pribadong investigador na matagal ko nang kinontrata. Hindi siya nagtataas ng boses at ang kanyang presensya ay tila isang anino. Handa na ang lahat para sa anunsyo bukas, ma'am. Ulat ni Dante, inilalapag ang isang maliit na itim na flash drive sa ibabaw ng aking mesa. Nakuha ko na ang hinihingi nyo. Nahanap ko ang source ng lason na itinurok ni Elena. At higit pa rito, na trace ko ang tunay na pagkatao niya. Hindi siya isang simpleng consultant, amihan. May mas malalim siyang connection sa biyenan mo kaysa sa inaakala nating lahat. Kinuha ko ang flash drive. Ang lamig ng metal ay sumakto sa lamig ng aking mga palad. Tiningnan ko si Dante ng may seryosong ekspresyon. Nakasiguro ka bang gumagana ang lahat ng projector at sound system sa ballroom ng hotel? Bukas, tanong ko. Opo. Nakalink na ito ng direkta sa control pad na hawak nyo. Walang makakapigil sa oras na pindutin nyo ang play. Sagot niya bago tahimik na nagpaalam at lumabas ng silid. Itinaas ko ang isang baso ng red wine. Ang kulay nito ay kasing pula ng dugong dumanak mula sa pagdurusa ni nanay. Tumingin ako sa refleksyon ko sa bintana. Bukas lahat ng mapagkunwari, lahat ng sakim, at lahat ng pumatay sa aking ina ay haharap sa hustisyang hindi kayang ibigay ng batas lamang. Haharapin nila ang hustisya ng isang anak na nawalan ng lahat. Sa kabilang panig ng syudad, alam kong nagtatawanan sina Darius, Elena at Milagros. Nag-aabang sa yaman na akala nila ay sa kanila na. Inumin nyo ang lahat ng alak, Darius. Bulong ko sa hangin. Dahil bukas lalasapin nyo ang pinakamatinding kahihiyan na hindi nyo malilimutan hanggang sa huling hininga nyo. Biglang tumunog ang aking cellphone. Isang unknown number ang tumatawag. Nang sagutin ko ito, isang nanginginig na boses ng babae ang nagsalita mula sa kabilang linya. Amihan? Si Tita Susan mo ito. Sabi ng kapatid ng aking ina na matagal na naming hindi nakakausap. Ang kanyang boses ay puno ng takot. Nabalitaan ko ang nangyari kay Cora. Amihan, kailangan mong mag-ingat. Ang lupa sa Batangas. Hindi iyon simpleng pamana. May hinahanap si Milagros doon na magpapadala sa kanya sa silya elektrika at handa siyang pumatay ulit makuha lang iyon. Ang marangyang ballroom ng Grand Emerald Hotel ay nagniningning na parang isang kahon ng mga alahas. Ang mga higanting chandelier ay nagbubuhos ng ginintuang liwanag sa ibabaw ng daan-daang bisita na nakasuot ng kani-kanilang pinakamagarang kasuotan. Tumutugtog ang isang string quartet sa isang sulok. Ang kanilang musika ay pilit tinatakpan ang mga pabulong na pag-uusap ng mga sikat na negosyante at media personalities. Ito ang ika-10 anibersaryo ng Reyes Delicacies, ngunit para sa akin ito ang entablado ng kanilang huling pagtatanghal. Nakatayo ako sa gilid ng stage, nakasuot ng isang simpleng ngunit eleganteng itim na gown. Walang alahas sa aking leeg o tainga, tanging isang malamig na presensya ang bumabalot sa aking katauhan. Sa kabilang banda, nakita ko si Milagros na naglalakad na parang isang reyna, suot ang isang kumikinang na emerald necklace na nabili gamit ang inutang na pera ng kumpanya. Kasunod niya si Elena, nakasuot ng pulang bestida na umaagaw ng atensyon, at si Darius na nakatuxedo. Abot tenga ang ngiti habang nakikipagkamay sa mga investors na hindi niya alam ay wala nang hawak na pondo sa aming negosyo. Ang ganda ng setup mo, amihan. Very fitting for a farewell party. Bulong ni Elena nang dumaan siya sa aking tabi. Ang kanyang boses ay puno ng mapanuyang tagumpay.
Siguraduhin mo lang na maayos ang speech mo. I-transfer mo na ang ownership at ibibigay ko sa iyo ang video file pagkatapos ng event. Tumingin ako sa kanya, isang manipis na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Huwag kang mag-alala, Elena. Mamaya malalaman ng lahat kung sino ka talaga. Tumunog ang isang microphone mula sa gitna ng stage. Ang host ng gabi ay nagsimula ng magsalita. Tinatawag ang atensyon ng lahat para sa pinakahihintay na anunsyo. Huminga ako ng malalim, ang aking mga daliri ay mahigpit na nakahawak sa isang maliit na remote control na nakatago sa bulsa ng aking gown. Umakyat ako sa stage, ang bawat hakbang ko ay kalmado at kalkulado. Ang palakpakan ay umalingaw-ngaw sa buong bulwagan, ngunit sa aking pandinig ito ay parang tunog ng mga kuko na kumakamot sa semento. Tumayo ako sa harap ng podium. Sa ibaba nakikita ko ang sabik na mukha ni Darius at ng kanyang ina, naghihintay na ibigay ko sa kanila ang buong kaharian na pinaghirapan ko. Magandang gabi sa inyong lahat. Panimula ko, ang aking boses ay malinaw at hindi nanginginig, umaabot sa pinakadulong sulok ng kwarto. 10 taon ng paghihirap, sakripisyo at pagmamahal ang inilaan ko para itayo ang Reyes Delicacies. Ngunit ngayong gabi napagtanto ko na ang isang negosyo, tulad ng isang relasyon, ay hindi tatagal kung nakatayo ito sa pundasyon ng kasinungalingan. Nagsimulang magbulungan ang mga tao. Napansin ko ang pagkunot ng noo ni Darius at ang biglaang pagkawala ng ngiti ni Elena. Kaya naman, bago ko formal na i-turn over ang lahat ng control kay Darius Villanueva, may isang maliit na presentasyon akong inihanda para ipakita ang totoong contribution ng mga taong nasa likod ng tagumpay na ito. Pinindot ko ang button sa remote. Bumaba ang malaking projector screen sa likod ko. Inaasahan ng lahat ang isang corporate video o mga graphs ng kita. Sa halip, ang unang lumabas sa screen ay ang kopya ng mga bank statements. Pinalaki ang bahagi kung saan malinaw na nakasulat ang mga halaga: 2 milyong piso, 5 milyong piso, 10. At ang lahat ng ito ay na-transfer mula sa corporate account ng Reyes Delicacies papunta sa personal account ni Elena Lopez, business consultant. Ano yan? Patayin niyo yan. Sigaw ni Darius mula sa baba, nagmamadaling lumapit sa sound system, ngunit hinarangan siya ng mga security guard na inihanda ni Dante. Wait, there's more, malamig kong sabi sa mikropono. Pinindot ko muli ang remote. Sa pagkakataong ito, isang video ang tumugtog. Ito ang video mula sa hidden camera sa mismong opisina ni Darius. Nakita ng lahat ang asawa ko at si Elena na naghahalikan sa ibabaw ng mesa na ipinundar ko. Dinig na dinig sa buong ballroom ang boses ni Darius. Hayaan mo na si Amihan. Kapag namatay ang nanay niya at nakuha natin ang lupa, i-divorce ko rin yang baog na yan. Ikaw ang gagawin kong CEO. Ang buong ballroom ay napuno ng malalakas na singhap. Ang mga reporters ay nagunahang kumuha ng litrato at mag-record. Ang hiya na pilit nilang itinatago ay sumabog ng parang bomba sa harap ng lipunan na kanilang ginagalawan. Nakita ko si Milagros na napahawak sa kanyang dibdib, ang muka ay namumula sa matinding kahihiyan habang ang mga kumare niya ay lumalayo sa kanya. At para sa huling bahagi ng ating presentasyon, patuloy ko walang emosyon habang tinititigan ng diretso si Elena na ngayon ay nanginginig sa takot at galit. Ang tunay na kulay ng consultant na pilit ipinapasok sa kumpanya ko. Lumabas sa screen ang isang lumang birth certificate. Ang pangalan Elena Lopez Villanueva. Ang katahimikan sa kwarto ay nakakabingi. Maging si Darius ay napatigil sa pagwawala, ang kanyang mga mata ay nanlaki habang nakatingin sa screen at pagkatapos ay bumaling kay Milagros na ngayon ay nanginginig ng husto. Gulat ka ba, Darius? Tanong ko mula sa stage. Ang aking boses ay tila yelo na bumaba sa kanilang mga gulugod. Si Elena ay hindi lang basta kabit mo. Siya ay anak ni Milagros sa ibang lalaki bago mo pa nakilala ang tatay mo. Isang lihim na anak na itinago niya para mapanatili ang kanyang estado sa lipunan. At ang nakakatawa, ginawa kayong kasangkapan ni Milagros, kayong dalawa ni Elena, para kunin ang lahat ng yaman ko at iyahon ang tunay niyang pamilya mula sa utang. Hindi totoo yan, tili ni Milagros, sinusubukang itago ang muka. Kasinungalingan yan. Lahat ay suportado ng DNA test at records na nakuha ng investigator ko, Mike. Sagot ko. Binaling ko ang tingin sa mga bisita. Kaya sa harap ng lahat ng investors, idinedeklara ko, ang Reyes Delicacies ay opisyal na bankrupt. Ang lahat ng trademark, recipe at pondo ay legal nang inilipat. Sa bago kong kumpanya, ang Chorus Legacy,
2 araw na ang nakalipas. Ang kumpanyang hawak ni Darius ngayon ay naiwan na may 50 milyong pisong utang. Ang mga negosyanteng nagpautang kay Darius ay nagsimulang magwala. Sumugod sila patungo sa pwesto ni Darius pilit na humihingi ng paliwanag. Sa gitna ng kaguluhan, lumapit ako sa dulo ng stage. Hinawakan ko ang isang barya mula sa aking bulsa at itinapon ito saktong bumagsak sa harapan ni Milagros. Para sa kape mo, ma, baka kailanganin mo yan bukas kapag natutulog na kayo sa kalsada, sabi ko habang nakatitig sa kanyang nanlilisik na mga mata. Subalit hindi pa tapos ang gabi. Habang papalabas ako sa backstage, narinig ko ang alingaungaw ng sirena ng pulis mula sa labas ng hotel. Ngumiti ako. Ang subpina para sa estafa at qualified theft ay dumating ng eksakto sa oras. Bumukas ang malalaking pintuan at pumasok ang mga pulis. Napahinga ng maluwag ang ilang bisita, inaasahang huhulihin si Darius at Elena. Ngunit nang lumapit ang hepe, hindi siya humarap kay Darius. Dire-diretso siyang lumapit sa akin. Mrs. Amihan Reyes. Tanong ng hepe, ang boses ay seryoso at malakas. Ako nga po'n kalmado kong sagot bagaman naguguluhan. Biglang sumigaw si Elena mula sa gilid, itinuturo ako. Ang mukha niya ay puno ng baliw na determinasyon na idawit ako sa kanyang pagbagsak. Siya ang hulihin niyo, siya ang nag-utos sa akin na lasunin ang nanay niya. May video ebidensya ako na siya ang mastermind ng pagkamatay ni Cora Reyes. Ang bulwagan ay muling natahimik, isang katahimikang mas nakakakilabot kaysa kanina. Nakatutok ang lahat ng mata sa akin. Inilabas ng pulis ang isang pares ng posas. Ma'am, kailangan niyo pong sumama sa amin para sa investigasyon ukol sa kasong parricide count, deklarasyon ng hepe. Ang ngiti sa labi ni Elena at Darius ay bumalik. Sa kabila ng lahat ng ebidensya ng kanilang katiwalian, naniniwala silang nakuha nila ang huling halakhak. Ngunit habang inilalagay ang malamig na bakal sa aking mga pulso, hindi ako nanlaban. Hindi ako umiyak. Sa halip, tumingin ako sa kanila gamit ang isang titig na nagsasabing, hindi ko pa ibinababa ang huling alas ko. Malamig ang bakal ng posas na nakapulupot sa aking mga pulso, ngunit mas malamig ang pakiramdam ng hanging dumadaloy sa loob ng presinto. Nakaupo ako sa isang lumang silya sa harap ng isang gasgas na lamesa, napapaligiran ng mga pader na kulay abong, tila sumisipsip ng pag-asa. Sa labas ng interrogation room sa kabilang bahagi ng salamin, alam kong nakatayo sina Darius at Elena. Sigurado akong nagdiriwang na sila sa kanilang isipan. Iniisip na ang Reyna ay tuluyan ng bumagsak sa kanilang bitag. Pumasok ang hepe ng pulisya, dala ang isang tablet kung saan nakapause ang video ng pagkamatay ng aking ina. Inilapag niya ito sa harapan ko kasama ang ilang piraso ng papel na naglalaman ng mga nakaprint na text messages. Mrs. Villanueva, mabigat ang paratang sa inyo. Ayon kay Miss Elena Lopez, inutusan niyo raw siyang iturok ang lethal dose ng potassium chloride sa IV line ng inyong ina para mabilis niyang makuha ang mana. Heto ang mga mensaheng nagpapatunay na galing sa numero niyo ang utos. Seryosong pahayag ng hepe. Tinitigan ko ang mga ebidensya. Hindi ako umiyak. Hindi ako nagmakaawa. Sa halip, sumandal ako sa aking inuupuan at tiningnan ng hepe nang may matinding kapayapaan sa aking mga mata. Hepe, bago niyo ako formal na kasuhan, maaari ko bang hilingin na papasukin niyo sa kwartong ito ang aking abogado at ang kanyang kasama? Sila ay naghihintay sa labas kanina pa. Nangunot ang noo ng hepe, ngunit tumango siya sa pulis na nagbabantay sa pinto. Bumukas ang pinto at pumasok si Attorney Divina, kasama si Dante, ang aking pribadong investigador. Hinarap ni Dante ang hepe at naglabas ng isang makapal na folder mula sa kanyang bag. Hepe, ako po si Dante, isang lisensyadong cyber forensics investigator. Panimula niya, inilalapag ang folder sa ibabaw ng mga peking ebidensya ni Elena. Ang mga text messages na iyan ay dumaan sa isang spoofing app. Pinalabas na galing sa numero ng kliyente ko, pero ang totoo, ang IP address ng sender at ng receiver ay iisa. Tiningnan ng hepe ang mga dokumentong dinala ni Dante. Bukod doon, patuloy ni Dante, nakuha rin namin ang CCTV footage ng kalsada malapit sa ospital noong gabi ng krimen. Nakita roon si Elena Lopez na nakikipagtransaksyon sa isang kilalang black market dealer ng mga regulated drugs. Ang dealer na iyon ay nasa kustodya na ngayon ng NBI at nakahandang tumestigo na si Elena mismo ang bumili ng lason gamit ang sarili niyang pera at walang nabanggit na ibang pangalan. Nagsimulang magbago ang timpla ng mukha ng hepe.
Ang kanyang seryosong tingin sa akin ay napalitan ng pagdududa habang tinititigan ang mga dokumento. Tumayo si Attorney Divina. Ang ginagawa ni Elena Lopez ay isang malinaw na kaso ng malicious prosecution, perjury, at higit sa lahat murder. Ginamit niya ang buhay ng ina ng kliyente ko bilang pain para makakuha ng pondo sa kumpanya. We demand the immediate release of my client and the arrest of Elena Lopez. Ang paggalaw ng hepe ay naging mabilis. Kinuha niya ang susi mula sa kanyang bulsa. Narinig ko ang paglapat ng bakal habang dahan-dahang tinatanggal ang posas mula sa aking mga kamay. Ang bigat na nakakabit sa aking mga pulso ay naglaho, ngunit ang determination sa aking puso ay mas lalong naging mabigat. Lumabas kami ng interrogation room. Sinalubong kami ng gulat na mukha ni Elena at Darius. Ang nangiti ni Elena ay gumuho nang makita niya akong malayang naglalakad walang posas at sinusundan ng mga pulis na ngayon ay nakatingin sa kanya. Anong nangyayari? Nautal na tanong ni Elena paatras na naglalakad. Bakit niyo siya pinalabas? Siya ang pumatay. Lumapit ang hepe kay Elena at hinawakan ang kanyang braso ng mahigpit. Elena Lopez, inaaresto ka namin sa salang pagpatay kay Cora Reyes at sa paggawa ng mga peking ebidensya. May karapatan kang manahimik. Nanlaki ang mga mata ni Darius. Tila isang batang nawawala, palipat-lipat ang kanyang tingin sa akin, kay Elena at sa mga pulis. Nang tangkain niyang lumapit kay Elena para ipagtanggol ito, binigyan ko siya ng isang malamig na titig na nagpatigil sa kanyang mga paa. Wala ka ng kumpanya, Darius. At ngayon pati ang kapatid mo na ginawa mong kabit ay mawawala na rin sa iyo, bulong ko, habang nilalagpasan siya. Nagsisigaw si Elena habang kinakaladkad siya ng mga pulis. Pilit na isinisigaw ang pangalan ni Darius, ngunit hindi siya pinansin ng lalaking duwag. Pagsapit ng umaga, pumunta ako sa opisina ni Attorney Divina. Ang ulan ay tumigil na, ngunit ang ulap ay nananatiling madilim. Pagpasok ko sa kanyang silid, iniabot niya sa akin ang isang lumang kahoy na kahon na may ukit ng bulaklak. Ito ang huling habilin ng nanay mo, amihan. Malumanay na sabi ni Attorney Divina. Ibinigay niya ito sa akin 1 linggo bago siya pumanaw. Sinabi niyang ibigay ko lamang ito sa iyo kapag nakalaya ka na mula sa mga Villanueva. Binuksan ko ang kahon. Sa loob nito ay ang paboritong rosaryo ni nanay na yari sa kahoy at isang lumang liham na isinulat niya sa isang naningilaw na papel. Kinuha ko ang rosaryo, ipinikit ko ang aking mga mata, pinapakiramdaman ang gaspang ng bawat butil. Inaalala ang init ng kamay ng aking ina na madalas humawak nito. Binuksan ko ang liham. Mahal kong amihan, kung nababasa mo ito, ibig sabihin ay wala na ako. Patawarin mo ako kung may mga sekreto akong hindi nasabi sa iyo. Ang lupa sa Batangas, hindi iyon simpleng pamana. Hindi iyon binili para tayuan ng resort o negosyo. Binili ko ang lupang iyon 30 taon na ang nakalilipas mula sa pamilya Villanueva upang protektahan ang isang katotohanan. Nasa ilalim ng lupang iyon ang labi ng iyong tunay na ama. Hindi siya namatay sa aksidente tulad ng sinabi ko sa iyo. Pinatay siya ni Milagros nung matuklasan niya ang katiwalian ng mga Villanueva sa lumang kooperatiba ng bayan. Inilibing nila siya doon para ibaon ang ebidensya. Binili ko ang lupa gamit ang lahat ng ipon natin para walang makapagtayo ng istruktura, doon naghihintay ng tamang panahon para makamit ang hustisya. Huwag mong hayaang mapunta kay Milagros ang lupa. Ito ang huling susi para mapagbayaran niya ang kanyang kasalanan. Mag-ingat ka, anak. Nagmamahal, nanay. Isang mainit na patak ng luha ang pumatak sa papel. Dahan-dahan kong pinunasan iyon, tinitiyak na hindi mabubura ang tinta. Ang kalungkutan sa aking dibdib ay dahan-dahang natunaw at naging isang malalim at nag-aapoy na galit. Hindi lang nila kinuha ang 10 taon ko. Kinuha nila ang aking ama at ngayon ang aking ina. Tumayo ako at naglakad palabas ng opisina. Ang liham at rosaryo ay mahigpit kong hawak. Sa paglabas ko ng gusali, nakita ko si Darius na nakasandal sa aking sasakyan. Mukha siyang gusgusin. Ang kanyang mamahaling tuksido kagabi ay gusot-gusot na. Ang kanyang buhok ay magulo. Siya ay isang lalaking nawalan ng kapangyarihan at pag-asa. Amihan. Tawag niya, ang kanyang boses ay basag at desperado. Lumapit siya, pilit na hinahawakan ang aking kamay, ngunit umiwas ako. Tulungan mo ako, kinuha ng bangko ang lahat, pati ang bahay na tinitirhan namin ni Mama.
Pwede ba nating pag-usapan ito? Asawa mo pa rin ako. Patay na ang nanay mo, nakakulong na si Elena. Wala ka nang kakampi. Tinitigan ko siya. Wala nang bahid ng awa o pait sa aking mga mata. Ang tanging naroon ay ang kasing lamig ng kamatayan na kapayapaan. Wala na akong kakampi. Inilapit ko ng bahagya ang aking mukha. Sa kanya ang aking boses ay isang bulong na mas nakakatakot kaysa sa kahit anong sigaw. Nagkakamali ka, Darius. Ngayong wala na ang mga taong nagpipigil sa akin na maging malupit. Ngayon mo palang makikilala ang tunay na demonyo. Sabihin mo kay Milagros pupunta tayo sa Batangas. Huhukayin natin ang nakaraan. Ang amoy ng bagong lutong kakanin at mainit na pandan ay pumupuno sa aking bagong opisina. Mula sa aking kinaupuan, sa pinakamataas na palapag ng gusali tanaw ko, ang buong syudad ng Maynila. Sa ibabaw ng aking mesa ay nakapatong ang gintong plaque na may nakaukit na pangalan Chorus Legacy Food Corporation. Wala pang isang linggo mula nang isara ko ang Reyes Delicacies, ngunit ang mga loyal na kliyente at suppliers ay walang atubiling sumunod sa akin. Sila ang nagpatunay na ang kaluluwa ng negosyo ay wala sa pangalang ninakaw ni Darius, kundi nasa aking mga kamay. Pumasok si Jojo Bitbit, ang isang makapal na folder, ngunit may pambihirang ngiti sa kanyang mga labi. Ate Amihan, lumabas na ang balita, panimula ni Jojo, habang inilalapag ang folder sa aking harapan. Tuluyan nang nagdeklara ng bankruptcy ang Reyes Delicacies. At dahil nakapangalan ang lahat ng corporate credit cards at personal loans kay Darius, sa kanya bumagsak ang lahat ng paniningil. Kinuha na ng bangko ang mga huling sasakyan niya kahapon. Binuklat ko ang folder. Nakita ko ang mga litrato ng foreclosure notices na nakadikit sa pinto ng dati naming bahay. Paano ang utang niya sa mga investors na inirekomenda ni Elena? Iyon ang pinakamagandang balita. Sagot ni Jojo, ang kanyang boses ay may halong pananabik. Ang mga investors na yon ay hindi lehitimong bangko. Mga underground loan sharks sila. Nalaman nilang wala ng pondo ang kumpanya, kaya hinahabol na nila ngayon si Darius. Kagabi raw ay tinangkang pasukin ang inuupahan nilang murang apartment sa Quezon City. Isang malamig na simoy ng hangin ang tila dumaan sa aking balat, nagdadala ng matinding ginhawa. Sa loob ng 10 taon, ginamit ni Darius ang aking pangalan bilang kalasag sa kanyang mga palpak na desisyon. Ngayon, naiwan siyang nakatayo sa gitna ng digmaan na walang dalang armas kalaban ang mga halimaw na siya mismo ang nag-imbita. Hayaan mo silang magpatayan, Jojo. Utos ko nang hindi inaalis ang tingin sa mga litrato. Siguraduhin mo lang na nakabantay ang mga security natin dito at sa planta. Baka sa sobrang desperasyon niya ay tangkain niyang lumapit sa atin. Kinahapunan umalis ako ng opisina. Dumadagundong ang kulog sa kalangitan, nagbabadyang bumagsak ang malakas na ulan, na tila sumasalamin sa galit ng kalikasan. Nagmaneho ako patungo sa isang masikip at madilim na eskinita sa Quezon City, ang address na ibinigay ni Jojo. Ipinark ko ang aking sasakyan sa isang madilim na kanto, malayo sa ilaw ng poste, at binaba ang bintana ng bahagya. Mula sa aking kinaupuan, nakita ko ang isang eksenang mas matamis pa sa kahit anong tagumpay. Sa labas ng isang sira-sirang apartment, nakatayo si Darius at Milagros. Ang dating donya na hindi lumalabas ng bahay ng walang mamahaling alahas at makapal na makeup ay nakasuot ngayon ng isang kupas na duster. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo at ang kanyang boses ay pumapaimbabaw sa ingay ng kalsada. Darius, anong klaseng anak ka? Paano tayo mabubuhay dito? Amoy imburnal ang kwartong ito at puro ipis. Sigaw ni Milagros, pilit na hinahampas ang dibdib ng kanyang anak. Pumunta ka kay Amihan. Magmakaawa ka, luhuran mo siya. Anak mo pa rin siya sa mata ng Diyos at ng batas. Hinarang ni Darius ang mga kamay ng kanyang ina, ang kanyang mukha ay puno ng matinding pagod at hiya dahil sa mga nakatinging kapitbahay. Matama na, wala na tayong babalikan. Kasalanan mo rin ito kung hindi mo ako tinuruang lokohin siya, kung hindi mo ipinasok si Elena sa buhay natin, nasa mansion pa sana tayo. Abat ako pa ang sinisisi mo, walang kwentang lalaki. Sinampal ng malakas ni Milagros si Darius. Ang tunog ng sampal ay umaling-aungaw sa hangin, isang patunay ng pagkasira ng kanilang pamilya. Ginawa ko ang lahat para hindi tayo magmukhang pulube, tapos sasabihan mo ako ng ganyan. Pinanood ko silang mag-away na parang mga asong nag-aagawan sa isang natuyong buto.
Wala akong naramdamang awa. Ang tanging naramdaman ko ay ang lamig ng katarungan. 10 taon akong umiyak ng tahimik sa loob ng marangyang bahay na iyon para protektahan ang kanilang imahe. Ngayon hinahayaan ko silang ipagsigawan sa buong mundo ang kanilang pagkawasak. Dahan-dahan kong isinara ang bintana ng sasakyan. Hinihigop ng makapal na salamin ang kanilang mga sigaw na giiwan sa akin sa isang payapang katahimikan. Ibinaling ko ang manibela at umalis ng hindi man lang bumubusina. Habang binabagtas ko ang kalsada pabalik sa aking tahanan, naramdaman ko ang panginginig ng aking telepono sa ibabaw ng dashboard. Isang tawag mula kay Attorney Divina. Amihan panimula ng abogado ang kanyang boses ay seryoso. Kakatapos ko lang kausapin ang fiskal. Si Elena, bumigay na siya sa loob ng presinto. Inaasahan ko na yan. Malamig kong sagot ang aking mga mata ay nakatutok sa kalsada. Hindi sanay ang isang katulad niya na matulog sa malamig na semento. Ano ang iniaalok niya? Gusto niyang maging state witness. Nalaman niyang wala nang kakayahang magbayad ng piyansa si Darius. Kaya handa na niyang ilaglag si Milagros para mapababa ang sarili niyang sentensya, paliwanag ni Attorney Divina. Sinabi niya sa mga pulis na si Milagros ang nagturo sa kanya kung paano makuha ang tiwala natin at na may mas malaking krimen pang itinatago si Milagros sa Batangas. Handa raw siyang ituro ang eksaktong lokasyon. Isang mahinang tawa ang kumawala sa aking lalamunan. Ang sumpa ng kasakiman. Ang kanilang sariling kaduwagan ang tumatapos sa kanila. Huwag na siyang mag-abala, attorney. Alam ko na kung nasaan. Amihan, sigurado ka ba sa gagawin mo? Ang paghahalungkat sa nakaraan ay magiging madugo, hindi lang para sa kanila, kundi pati na rin sa puso mo. Bakas ang pag-aalala sa boses niya. Walang sugat ang maghihilom kung hindi lilinisin ang nana attorney. Ihanda niyo ang lahat ng papeles para sa kasong murder laban kay Milagros. Ako na ang bahala sa ebidensya. Pinatay ko ang tawag. Humigpit ang hawak ko sa manibela. Ang ulan ay tuluyan ng bumuhos binabasa ang buong paligid, ngunit hindi nito kayang hugasan ang kasalanang ibinaon sa ilalim ng lupa. Lumipas ang ilang oras at nakarating ako sa aking silid. Nakaupo ako sa tapat ng bintana, hawak ang kahoy na rosaryo ni Nanay Cora. Hinihintay ko ang huling piraso ng aking plano. Pagsapit ng madaling araw, binasag ng aking telepono ang katahimikan ng kwarto. Nakita ko ang pangalan ni Dante, ang aking investigador sa screen. Mabilis ko itong sinagot. Ma'am, amihan, boses ni Dante mababa seryoso at may kasamang tunog ng pagaspas ng hangin sa bukid mula sa kabilang linya. Nandito po kami ngayon sa Batangas kasama ang mga tauhan ng SOCO at ng lokal na pulisya. Tumayo ako mula sa aking pagkakaupo. Nasimulan niyo na ba? Opo. Sinunod namin ang eksaktong sukat at direksyon mula sa lumang mapa na ibinigay niyo galing sa gamit ng nanay niyo. Mahirap ang lupa dahil umuulan pero nakahukay na kami ng sapat na lalim. Napatigil siya ng ilang segundo. Narinig ko sa background ang sigaw ng isang pulis. Naguutos na ilawan ang isang bahagi ng lupa. Ang bawat pagtibok ng aking puso ay tila bumabayo sa aking dibdib. Ano ang nahanap niyo, Dante? Tanong ko, ang aking boses ay isang malamig na bulong na pumunit sa hangin. Narinig ko ang mabigat na pagbuntong hininga ni Dante bago siya sumagot. Ma'am, may nakuha ang mga pala, isang lumang sako na nabubulok na, at sa loob, isang kalansay ng tao, may baling buto sa bungotanda na pinalo ng matigas na bagay bago ibinaon. Napapikit ako. Ang hininga ko ay naging mabigat. Sa wakas ang 30 taong kadiliman ay masisinagan na ng araw. Ang aking ama ay natagpuan na. I-secure niyo ang area, Dante. Utos ko, ang aking mga mata ay nagmulat na puno ng apoy ng katarungan. Paparating na ako, at isasama ko ang mga taong nagbaon sa kanya. Ang madaling araw ay nagdala ng isang malamig na hamog na tila nagbabadya ng isang madilim na pagtatapos. Nakaparada ang aking sasakyan sa tapat ng inuupahang apartment ni Darius. Bumaba ako, suot ang isang itim na trench coat, ang aking mga hakbang ay banayad, ngunit puno ng awtoridad sa gitna ng maputik na kalsada. Kumatok ako sa manipis at kinakalawang na pinto. Ilang sandali pa ay bumukas ito, iniluluwa ang isang puyat at magulong Darius. Nang makita niya ako, ang kanyang mga mata ay nanlaki, tila nakakita ng isang multo na may dalang kaligtasan. Amihan, bulong niya, ang boses ay nanginginig sa pinaghalong gulat at pag-asa. Bumalik ka! Narinig ni Milagros ang aking pangalan
at mabilis na sumilip mula sa madilim na kwarto. Amihan, alam kong hindi mo kami matitiis. Naisip mo rin na kailangan mo ng pamilya. Di ba nasaan ang mga papeles ng kumpanya? Ibabalik mo na ba kay Darius? Tinitigan ko silang dalawa. Ang kanilang kasakiman ay walang lunas. Kahit nasa putikan na, ang iniisip pa rin nila ay kung paano ako gagamitin. Ngumiti ako ng manipis, isang ngiting hindi umabot sa aking mga mata. Nandito ako para sa lupa sa Batangas. Inayos na ng abogado ko ang lahat ng papeles. Sumama kayo sa akin ngayon din. Doon natin tatapusin ang lahat ng transaksyon. Walang pag-aalinlangan, mabilis silang nag-ayos at sumakay sa aking sasakyan. Sa loob ng 2 oras na biyahe patungo sa probinsya, walang tigil ang bunganga ni Milagros sa pagpaplano kung paano nila ibebenta ang lupa at kung saang subdivision sila bibili ng bagong mansyon. Si Darius naman ay nakatingin sa akin mula sa rearview mirror, tila nagtataka kung bakit napakatahimik ko. Hindi nila alam ang sasakyang sinasakyan nila ay isang kabaong na magdadala sa kanila sa kanilang sariling libingan. Pagsapit namin sa lupain sa Batangas, ang araw ay nagsisimula nang sumikat, nagbibigay ng maputlang liwanag sa malawak at bakanteng bukid. Ngunit hindi ito tulad ng inaasahan nila. Sa halip na isang notaryo publiko ang sumalubong sa amin, ay ang mga asul na ilaw mula sa mga sasakyan ng pulisya na nakaparada sa dikalayuan. Ang paligid ay napapalibutan ng dilaw na police line at may mga taong naka-uniforme ng SOCO na nag-i-inspection sa isang malalim na hukay. Huminto ang sasakyan. Nanigas si Darius sa kanyang kinauupuan. Amihan, anong ginagawa ng mga pulis dito? Akala ko ba pipirma tayo ng titulo? Bumaba ako ng sasakyan at binuksan ang pinto sa kanilang gilid. Bumaba kayo, hinihintay na kayo ng tunay na may-ari ng lupa. Naguguluhang sumunod sina Darius at Milagros. Pagsapit namin sa gilid ng hukay, sinalubong kami ni Dante at ng hepe ng pulisya. Tumingin si Milagros sa ilalim ng hukay. Nang makita niya ang nabubulok na sako at ang mga buto ng tao na maingat na nililinis ng mga investigador, ang kulay sa kanyang mukha ay tuluyang naglaho. Napaatras siya, ang kanyang mga tuhod ay tila naging tubig. Hindi! Nanginginig na bulong ni Milagros, pilit na itinatago ang mukha. Wala akong alam dyan, bakit tayo nandito, amihan? Hinarap ko siya, ang aking mga mata ay kasing talim ng yelo. 30 taon, ma. 30 taon mong ibinaon sa ilalim ng lupang ito ang katotohanan. Diyan mo itinago ang katawan ng tatay ko matapos mo siyang paluin sa ulo dahil nadiskubre niya ang pagnanakaw mo sa kooperatiba ng bayan. Kasinungalingan. Tili ni Milagros, sinusubukang tumakbo, ngunit mabilis siyang hinawakan ng 2 pulis. Baliw ka, amihan. Wala kang ebidensya. Paano mo mapapatunayang ako ang gumawa niyan? Lumapit si Dante at inilabas ang isang pamilyar na kagamitan mula sa isang evidence bag. Isang mamahaling gintong relo na may ukit na letrang M. Nakuha namin ito sa loob ng sako kasama ng kalansay, seryosong pahayag ni Dante. Ito ang relong iniregalo sa iyo ng asawa mo na matagal mo nang idineklara na ninakaw. At bukod doon, ang testimonya ni Elena kahapon. Inamin niyang madalas kang maglasing noon at ipinagmamalaki mo kung paano mo naitago ang isang bangkay sa Batangas nang walang nakakaalam. Napaungol si Milagros na parang isang nasusukol na hayop. Sa kabilang banda, si Darius ay nakatayo lamang, walang kibo, pilit na ipinoproseso ang pagguho ng kanyang mundo. Ngunit hindi pa ako tapos. Lumapit ako kay Darius, ang aking boses ay malumanay, ngunit may dalang kamandag na unti-unting papatay sa kanyang ego. Alam mo ba kung bakit nagnakaw ang nanay mo sa kooperatiba nun, Darius? Tanong ko. Hindi para sa pamilya Villanueva. Ninakaw niya iyon para sustentuhan ang isang puganting kriminal na nagtatago sa batas. Ang lalaking iyon, ang lalaking pumatay ng maraming tao at namatay sa kulungan. Siya ang tunay mong ama. Nanlaki ang mga mata ni Darius. Tumingin siya sa kanyang ina nang may matinding pandidiri. Ano, ma? Totoo ba to, hindi ako isang Villanueva? Humagulgol si Milagros tuluyan nang nawala sa sarili na kaluhod sa putikan habang pilit na inaabot ang kanyang anak. Ginawa ko yon para maprotektahan ka, Darius, para lumaki kang may magandang pangalan. Isang pangalan na peke tulad ng buo mong pagkatao. Malamig kong dagdag. Wala kang karapatan sa yaman ng mga Villanueva, Darius. Isang kang anak sa labas ng isang mamamatay tao at ang ina mo ay isa ring mamamatay tao. Kayo ay mga linta na sumipsip sa buhay ko
pero ngayon tinanggal ko na kayo sa balat ko. Ang hiya na bumalot kay Darius ay hindi kayang sukatin ng kahit anong salita. Ang kanyang kayabangan, ang kanyang paniniwala na siya ay higit na mataas sa akin dahil sa kanyang apelido ay nadurog at naging alikabok sa harapan ng maraming tao. Iniutos ng hepe na pusasan si Milagros. Nagsisigaw siya nagmakaawa, ngunit walang pumansin sa kanya. Ang hustisya na 30 taong na delay ay sa wakas sumingil na ng utang. Tinalikuran ko sila. Nagsimula akong maglakad pabalik sa aking sasakyan. Pakiramdam ko ay isang malaking bundok ang naalis sa aking balikat. Ang kaluluwa ng aking ama at ang puso ng aking ina ay maaari nang magpahinga. Ngunit ang katahimikan ay biglang pinunit ng isang marahas na tunog. Mula sa likuran narinig ko ang alingaw-ngaw ng isang nagpupumiglas na hakbang sa putikan kasunod, ang tunog ng paggasa ng isang baril. Napatigil ako. Ang mga pulis ay nagtaas ng kani-kanilang armas, ngunit huli na ang lahat para pigilan siya. Bago ko pa man magawang lumingon, nang buo naramdaman ko ang malamig na dulo ng bakal na nakadiin sa likod ng aking ulo. Ang mabigat at mainit na hininga ni Darius ay dumampi sa aking tainga. Huwag kayong lalapit o pasasabugin ko ang ulo niya. Boses ni Darius basag baliw at puno ng walang hanggang desperasyon. Nakuha niya ang baril mula sa kanyang jacket, isang ilegal na armas na tinago niya mula pa sa Maynila. Darius, ibaba mo yan, sigaw ng hepe ng pulisya. Nakatutok ang baril kay Darius. Mahigpit na ipinulupot ni Darius ang kanyang braso sa aking leeg, pilit akong ginagawang kalasag. Ang kanyang katawan ay nanginginig sa galit. Kinuha mo ang lahat sa akin, amihan. Sigaw niya, ang luha ay tumutulo mula sa kanyang mga mata. Humahalo sa pawis at putik sa kanyang mukha. Ang kumpanya ko, ang pera ko, ang pangalan ko. Pati ang nanay ko ipapakulong mo. Kung babagsak ako, isasama kita sa impyerno. Ibigay mo sa akin ang titulo ng lupa at pabalikin mo kami sa Maynila ngayon din. Nakatayo ako roon. Ang kamatayan ay nakatutok mismo sa aking utak. Ngunit sa halip na matakot, sa halip na umiyak, o magmakaawa, isang malamig at nakakapangilabot na katahimikan ang bumalot sa aking isipan. Ipinikit ko ang aking mga mata, hinayaang pumasok ang hangin sa aking baga at naghanda para sa huling alas ng aking pagtatapos. Ang malamig na dulo ng baril ay nakadiin ng madiin sa aking anit, habang ang braso ni Darius ay mahigpit na nakapulupot sa aking leeg, na tila isang ahas na sinusubukang pigilan ang aking hininga. Sa paligid namin ang mga pulis ay nakatayo na parang mga estatwang bato, nakatutok ang kanilang mga armas, naghihintay ng tamang pagkakataon. Ang hangin sa Batangas ay tila tumigil sa paghihip. Ang bawat segundo ay tila isang oras na puno ng tensyon at bingit ng kamatayan. Atras nyo ang mga sasakyan nyo. Ibigay nyo sa akin ang susi. Sigaw ni Darius, ang kanyang boses ay pumipiyok sa labis na takot at pagkabaliw. Amihan, sabihin mo sa kanila. Sabihin mo sa kanila na ibigay ang susi, kundi pasasabugin ko ang ulo mo. Naramdaman ko ang panginginig ng kanyang kamay. Sa loob ng 10 taon ng aming pagsasama, kilala ko ang bawat galaw ni Darius. Siya ay isang lalaking nabubuhay sa yabang at kayabangan, ngunit sa kaibuturan ng kanyang pagkatao, siya ay isang duwag na hindi kayang panindigan ang sariling mga desisyon kapag nawala na ang kanyang mga kalasag. Hindi ako sumigaw, hindi ako nagmakaawa. Dahan-dahan kong ibinaling ang aking mukha, nang bahagya sapat lamang para marinig niya ang aking malamig at matalim na bulong. Gawin mo, Darius. Ipukpok mo ang gatilyo. Hamon ko sa kanya, ang boses ko ay walang bahid ng takot. Pero bago mo gawin yan, isipin mong mabuti kung ano ang mangyayari pagkatapos. Pagputok ng baril na iyan, ikaw naman ang bubutasin ng mga pulis na nakapaligid sa atin. Mamamatay ka sa ibabaw ng putikan, nang walang pangalan, walang yaman, at walang taong iiyak para sa iyo. Naramdaman ko ang pagluwag ng kanyang pagkakahawak sa aking leeg ng 1 milimetro. Ang kanyang pag-aalinlangan ay nagbigay ng espasyo para sa aking huling atake sa kanyang isipan. Akala mo ba matatakot ako sa baril na yan? Patuloy ko, ang tono ay may halong pangungutya. Wala na akong pamilyang maiiwan, Darius. Namatay na ang nanay ko dahil sa inyo at nahanap ko na ang tatay ko rito. Kung mamamatay ako ngayon, mamatay akong malaya at nagtagumpay. Pero ikaw, mabubuhay ka bilang isang duwag sa kulungan o mamamatay ka bilang basura. Tumahimik ka, tumahimik ka. Sigaw niya, pilit na idinidiin muli ang baril sa aking ulo.
Sa sandaling iyon nakita ko si Dante na gumagalaw mula sa gilid dahan-dahang lumalapit sa aming likuran nang hindi napapansin ni Darius. Nagsalita ang hepe ng pulisya upang kunin ang buong atensyon ng aking asawa. Darius Villanueva, walang patutunguhan ito. Ibaba mo ang armas at hindi ka namin sasaktan. Alok ng hepe ang boses ay pilit na pinapakalma ang sitwasyon. Isang mapait at baliw na tawa ang kumawala sa lalamunan ni Darius. Wala na akong pakialam, kinuha niya ang lahat. Kinuha niya ang pangalan ko. Tumingin siya kay Milagros na ngayon ay umiiyak at nakaluhod sa putik pinupusasan ng isa pang pulis. Ang pagkawala ng atensyon ni Darius sa akin ay sapat na para maisagawa ang isang mabilis na galaw. Sa isang iglap ibinagsak ko ang aking buong bigat pababa at pasulong siniko ng buong lakas ang kanyang sikmura. Ang kawalan ng balanse ay naging dahilan para mapaatras si Darius. Bago pa man niya maitutok muli ang baril sa akin, mabilis na tumalon si Dante at sinunggaban ang braso ni Darius. Isang malakas na putok ng baril ang umalingaw-ngaw sa buong bukid. Napapikit ako at napayuko, ang tunog nito ay tila pumunit sa aking mga tainga. Ang asul na langit ay natakpan ng usok. Nang idilat ko ang aking mga mata, nakita ko ang baril na tumalsik sa damuhan. Darius sa kanyang desperasyong pumiglas kay Dante ay nawalan ng balanse. Ang gilid ng bukid kung saan kami nakatayo ay isang matarik na pilapil na may malalaking bato sa ibaba. Nakita ko kung paano dumulas ang kanyang mga sapatos sa maputik na lupa. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa matinding gulat, pilit na inaabot ang aking kamay sa huling pagkakataon. Ngunit hindi ko iniabot ang aking kamay. Tiningnan ko lamang siya habang tuluyan siyang nahulog sa bangin. Ang tunog ng kanyang katawan na bumagsak sa mga bato ay sinundan ng isang nakakakilabot na katahimikan. Bago tuluyang pumailan lang ang kanyang sumisigaw na daing. Mabilis na bumaba ang mga pulis para rumesponde habang si Milagros ay hinimatay sa labis na takot at pagkabigla. Lumapit sa akin si Dante at Attorney Divina. Amihan, okay ka lang ba? Nasugatan ka ba? Nag-aalalang tanong ng aking abogado, sinusuri ang aking leeg kung saan may naiwang mapulang marka. Ayos lang ako. Mahinang sagot ko, pilit na pinapakalma ang pagtibok ng aking puso. Naglakad ako patungo sa gilid ng pilapil at tumingin sa ibaba. Nakita ko si Darius buhay ngunit hindi makagalaw. Ang kanyang gulugod ay tumama sa isang malaking bato. Ang lalaking minsang tumingin sa akin mula sa itaas. Ang lalaking pilit akong ibinaba para umangat, ang kanyang ego ay ngayon ay nakadapa sa putik, paralisado at walang kakayahang tumayo sa sarili niyang mga paa. Ibinuhat siya ng mga pulis sa isang stretcher. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa akin nang may halong sakit at pagsisisi na hinding-hindi na maibabalik ang kahapon. Ikinarga rin si Milagros sa loob ng police car, tuluyan nang nawala sa katinuan, kinakausap ang kanyang sariling mga kamay habang nakatingin sa kawalan. Ang mga sirenang papalayo ay tila isang himig ng paglaya. Isang linggo ang lumipas matapos ang insidente sa Batangas. Ang balita tungkol sa pagbagsak ng pamilya Villanueva ay naging usap-usapan sa buong bansa. Si Milagros ay formal na kinasuhan ng murder at inilipat sa isang pasilidad para sa mga may sakit sa pag-iisip dahil sa kanyang pagkabaliw. Si Elena ay nahatulang makulong dahil sa pag-amin sa pagbili ng lason, habang si Darius ay nailipat sa hospital ng City Jail habang buhay na naka-wheelchair, naghihintay ng paglilitis para sa estafa at pananakot. Nakatayo ako ngayon sa harap ng isang malaking gusali na may puting pader at malalawak na bintana. Ang sikat ng araw ay sumasalamin sa salamin na pinto, nagbibigay ng maaliwalas na pakiramdam. Sa itaas nakasulat sa ginto ang mga salitang Coras Center for Cancer Patients. Congratulations, Mama Mihan. Nakangiting bati ni Jojo na inayos ang ribbon para sa opening ceremony. Napakaganda ng nagawa mo. Ngumiti ako pabalik, isang tunay at wagas na ngiti na matagal ko nang hindi na ipakita. Ito ang pinangarap ng nanay natin, Jojo. Isang lugar kung saan walang pamilya ang kailangang mamili sa pagitan ng pera at buhay. Pumasok ako sa loob. Nakita ko ang mga pasyenteng nakangiti, ang mga doktor na handang tumulong, at ang kapayapaang matagal ko nang hinahanap. Ang yaman na iniwan sa akin ay hindi ko ginamit para magtayo ng mansyon, kundi para magtayo ng pag-asa. Ngunit habang naglalakad ako sa pasilyo, naramdaman ko ang panginginig ng aking telepono. Isang text message mula sa isang numero na hindi nakasave sa aking contacts. Nang buksan ko ito, nakita ko ang isang litrato ko mula sa malayo, kuha mismo kanina,
habang pinuputol ko ang ribbon. Ang caption ay naglalaman ng isang pangungusap na nagpabilis ng tibok ng aking puso. Mas maganda kang ngumiti nang walang mga Villanueva sa buhay mo. Hanggang sa muli, amihan. Napaangat ako ng tingin at iginala ang aking mga mata sa labas ng gusali, ngunit wala akong nakitang kahina-hinala. Isang misteryosong kakampi o isang bagong panimula. Ang tanging sigurado ko lang ang hangin ay pabor na ngayon sa aking paglipad. Ang banayad na simoy ng hangin sa sementeryo ay nagdadala ng halimuyak ng mga sariwang bulaklak at basang damo. Pilit nitong pinapawi ang init ng sikat ng araw habang maingat kong inilalapag ang 2 pumpon ng puting rosas sa ibabaw ng 2 magkatabing lapida. Ang isa ay para kay Nanay Cora at ang isa ay para sa aking ama, na sa wakas ay nabigyan na ng marangal na himlayan matapos ang 30 taong pagkakabaon sa dilim. Maayos na ang lahat, Naytay. Mahina kong bulong hinahaplos ang malamig na marmol kung saan nakaukit ang kanilang mga pangalan. Ang Cora's legacy ay nakarating na sa mga probinsya at ang sentro para sa mga pasyente ay puno ng pag-asa. Iyong perang natira sa mga ari-arian ni Milagros na nakuha natin pabalik. Ibinigay ko ang lahat sa ampunan. Ayaw kong may matirang ni 1 sentimo ng kanilang kasakiman sa buhay ko. Tinapos ko na ang sumpa. Huminga ako ng malalim, pinakikiramdaman ng kagaanan ng aking dibdib. Wala nang bigat ng mga kasinungalingan, wala nang anino ng pamilya Villanueva na sumasakal sa aking pagkatao. Ako ay buo malaya at higit sa lahat payapa. Nagsimulang pumatak ang ambon, maliliit na patak ng ulan na tila naghuhugas sa mga lumang alaala ng paligid. Bago pa man ako makapaglabas ng payong mula sa aking bag, isang malaking itim na payong ang sumilong sa akin mula sa likuran. Ang amoy ng kape at pamilyar na pabango ng panlalaki ay sumama sa hangin. Lumingon ako at nakita ko si Dante. Nakasuot siya ng simpleng itim na polo, ang kanyang mga mata ay nagtataglay ng isang malalim na paggalang na hindi ko nakita kailanman kay Darius. Naisip kong baka kailangan mo ng masisilungan, amihan. Malumanay niyang sabi, ang boses ay tila isang matibay na haligi sa gitna ng ulan. Tinitigan ko siya. Naalala ko ang mensaheng natanggap ko noong nakaraang linggo sa pagbubukas ng sentro. Ikaw ang nagpadala ng text na iyon, hindi ba? Isang tipid ngunit tapat na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Hindi siya umiwas ng tingin. Ako nga, sa loob ng maraming buwan na sinusundan ko ang kaso mo, nakita ko kung paano mo binuhat ang mundo mo ng mag-isa. Nakita ko ang sakit at nakita ko rin ang tapang mo. Gusto ko lang ipaalam sa iyo na tapos na ang laban at hindi mo na kailangang maging mag-isa kung hindi mo gusto. Ang kanyang mga salita ay hindi pilit, hindi mapang-angkin, kundi puno ng purong pagkilala sa aking halaga. Hindi niya hinawakan ang aking kamay, ni hindi siya lumapit ng sobra, ngunit ang paraan ng paghawak niya sa payong upang panatilihin akong tuyo habang nababasa ang kanyang balikat ay nagbigay ng isang mainit na kiliti sa aking puso. Isang pakiramdam na matagal nang naging manhid, ang pakiramdam ng pagiging ligtas at pinapahalagahan bilang isang babae, hindi bilang isang kasangkapan. Salamat, Dante. Sagot ko, isang taos-pusong ngiti ang iginanti ko sa kanya. Sa unang pagkakataon, hindi na ako natatakot sa kung ano ang dadalhin ng bukas. Sabay kaming naglakad palabas ng sementeryo, ang ulan ay patuloy sa pagpatak, ngunit hindi na nito kayang palamigin ang aking kalooban. Kinagabihan, bumalik ako sa aking tahanan. Ang ancestral house ay dumaan sa isang malaking pagbabago. Pinatanggal ko ang lahat ng gamit at dekorasyong pinili ni Milagros. Ang mga madidilim na kurtina ay pinalitan ko ng presko at maaliwalas na tela. Ang bahay ay nagliliwanag ngayon, humihinga at puno ng buhay. Pumasok ako sa kusina at naglabas ng mga sangkap. Gata ng niyog, malagkit na bigas at panutsa. Sinimulan kong lutuin ang paborito kong biko, ang mismong recipe na naging simula ng aking tagumpay. Habang hinahalo ko ang malapot na asukal at gata, walang ingay ng pang-iinsulto mula sa biyenan, walang panggigipit mula sa asawa. Tanging ang banayad na paghina ng apoy at ang matamis na halimuyak ang kasama ko. Nang maluto ito, kumuha ako ng isang maliit na platito. Sumubo ako ng isang kutsara. Ipinikit ko ang aking mga mata. Ang tamis ay perpekto. Ang tekstura ay sakto. Sa loob ng 10 taon, nagluto ako upang busugin ang mga taong walang ginawa, kundi saktan ako. Ngayon nagluluto ako para sa pinakamahalagang tao sa aking buhay, ang aking sarili. Ang lasa ng biko ay hindi na lamang simpleng pagkain.
Ito ay ang lasa ng aking kalayaan. Ang katahimikan ng gabi ay pinutol ng pagdating ni Jojo. May dala siyang ilang dokumento mula sa opisina upang permahan ko, ngunit ang kanyang mukha ay seryoso habang iniabot ang isang kulay kayumangging sobre na may opisyal na selyo. Aten panimula ni Jojo bakas ang pag-aalangan sa kanyang boses. Dumating ito kaninang hapon sa main office, mula sa admin ng City Jail Hospital. Kinuha ko ang sobre. Ang kalidad ng papel ay magaspang. Binuksan ko ito at inilabas ang isang sulat na isinulat gamit ang nanginginig na kamay. Pamilyar ang sulat kamay na iyon kahit pabaluktot na ito ngayon. Mula kay Darius. Binasa ko ang mga salita. Ang lalaking minsang nagsuot ng mamahaling tuxedo at nandiri sa aking pagiging simpleng asawa ay ngayon ay nagsusumamo. Isinulat niya na hindi na siya makakalakad pa, na ang kanyang ina ay hindi na siya kilala. Na sa gabi naririnig niya ang mga sigaw ng mga kapwa niya preso at wala siyang magawa kundi umiyak sa kanyang wheelchair. Sa huling linya ng kanyang sulat, nandoon ang pakiusap na nagpapabigat sa papel. Amihan, parang awa mo na. Gusto ko lang humingi ng tawad ng harapan. Bago man lang ako tuluyang mabulok dito, bigyan mo ako ng 5 minuto para makita ka. Pakikiusapan ko ang warden. Hihintayin kita. Ibinaba ko ang sulat sa ibabaw ng mesa. Hindi bumilis ang tibok ng aking puso. Wala akong naramdamang awa ni walang sumulpot na galit. Ang nararamdaman ko ay isang malamig na pagtanggap na kailangan kong tapusin ang kwentong ito ng mukhaan, hindi sa pamamagitan ng sulat. Pupunta ka ba atin, tanong ni Jojo nakatingin sa akin ng may pag-aalala. Hindi mo na siya kailangang makita. Nakakulong na siya. Tiningnan ko ang sulat pagkatapos ay tumingin sa labas ng bintana kung saan nagliliwanag ang buwan. Pupunta ako, Jojo. Kalmado kong sagot, itinitiklop muli ang papel. Hindi para patawarin siya, at lalong hindi para bigyan siya ng kapayapaan. Pupunta ako para ipakita sa kanya na ang babaeng sinubukan nilang ibaon ng buhay ay namumulaklak na ngayon ng napakataas at hindi na niya kailanman maaabot. Ang amoy ng matapang na disinfectant at lumang pawis ay nakakapit sa bawat pader ng hospital ng City Jail. Naglakad ako sa mahabang pasilyo. Ang bawat paglapat ng aking takong sa sementadong sahig ay lumilikha ng isang matatag at pantay na ritmo na umalingaw-ngaw sa tahimik na pasilidad. Nakasuot ako ng isang malinis at puting suit, isang kasuotan na sumisimbolo sa aking muling pagkabuhay, isang matinding kaibahan sa madilim at maruming paligid ng kulungan. Binuksan ng gwardya ang pinto ng maliit na silid bisita. Umupo ako sa isang malamig na silyang bakal, ang aking likod ay tuwid, ang aking mukha ay kalmado. Ilang sandali pa bumukas ang kabilang pinto at itinulak papasok ang isang lalaking nakasakay sa wheelchair. Kung hindi ko lang kilala ang bawat kurba ng kanyang mukha, hindi ko na siya makikilala. Ang Darius na nakaupo sa harap ko ay malayo sa negosyanteng mayabang at laging nakasuot ng mamahaling pabango. Ngayon nakasuot siya ng kupas na kahel na uniforme. Ang kanyang mukha ay payat mabalahibo at ang kanyang mga mata ay lumubog sa matinding puyat at kawalan ng pag-asa. Ang kanyang mga binti, na minsang ginamit niya sa paglalakad palayo sa akin, patungo sa ibang babae, ay ngayon ay walang buhay na nakasabit sa upuan. Nang makita niya ako, ang kanyang mga mata ay nanubig. Pinigilan ng gwardya ang wheelchair sa kabilang dulo ng maliit na mesa na namamagitan sa amin. Amihan, guy! Basag at pause ang kanyang boses. Sinubukan niyang iangat ang kanyang nanginginig na kamay upang abutin ako sa ibabaw ng mesa, ngunit pinanatili ko ang aking mga kamay na nakapatong sa aking hita, malayo sa kanyang maabot. Unti-unting ibinaba ni Darius ang kanyang kamay, ang luha ay tuluyang pumatak sa kanyang pisngi. Salamat at dumating ka. Akala ko hindi mo na ako pagbibigyan. 5 minuto, Darius. Iyan ang hiningi mo, iyan ang ibibigay ko. Sagot ko, ang aking boses ay patagwalang halong galit, wala ring halong awa. Ito ang boses ng isang taong kinakausap ang isang estranghero. Humikbi siya, isang tunog na nagpapakita ng kanyang pagiging duwag. Amihan, patawarin mo ako. Araw-araw, gabi-gabi pinagsisihan ko ang lahat ng ginawa ko sa iyo. Hindi ko na kayang mabuhay ng ganito. Wala na si Mama, hindi na niya ako kilala. Si Elena tumestigo laban sa akin. Wala na akong sinuman. Bakit mo ito ginawa sa akin? Oo, nagkamali ako pero mahal kita. Asawa mo ako, amihan. Gaslighting. Hanggang sa huli sinusubukan pa rin niyang gamitin ang salitang mahal
bilang isang pamato para konsensyahin ako. Ngunit ang salitang iyon ay matagal nang nawalan ng kapangyarihan sa akin. Tinitigan ko siya ng diretso sa kanyang mga lumuluhang mata. Hindi mo alam ang ibig sabihin ng mahal, Darius. Huwag mong dungisan ang salitang iyon. Napatigil siya sa pag-iyak, naghihintay sa mga susunod kong sasabihin. Ang pagmamahal ay nagpapalaya, hindi nagnanakaw. Ang pagmamahal ay sumusuporta, hindi pumapatay. Patuloy ko, ang bawat salita ay binibigkas ko ng may malamig na katiyakan. Hindi mo ako minahal. Ginamit mo lang ako. Ako ang naging kalasag mo sa lahat ng kapalpakan mo, ang naging bangko para sa mga luho mo, at ang martir na inaasahan mong mananahimik habang tinatapakan niyo ng nanay mo ang pagkatao ko. Hindi totoo yan, amihan, minahal kita nung simula. Pilit niyang depensa, ang boses ay desperado. Siguro nga mahina kong sagot. Pero ang lalaking minahal ko nung simula ay matagal nang patay. At ang lalaking nasa harap ko ngayon ay umani lamang ng mga binhi ng kasakiman na siya mismo ang nagtanim. Binuksan ko ang aking mamahaling bag at inilabas ang isang pamilyar na piraso ng papel. Ito ang litrato namin nung araw ng aming kasal, ang mismong litratong tinanggal ko mula sa frame noong gabing madiskubre ko ang kanilang pagtataksil. Sa litrato nakangiti ako ng wagas habang siya ay nakatingin sa camera, isang perpektong ilusyon ng kaligayahan. Inilapag ko ang litrato sa gitna ng mesa. Kinuha ko rin mula sa aking bag ang isang maliit na silver lighter. Nanlaki ang mga mata ni Darius. Anong ginagawa mo, amihan? Huwag! Iyan na lang ang natitirang alaala natin. Hindi ako sumagot. Pinitik ko ang lighter. Ang maliit na apoy ay sumayaw sa dulo ng metal. Dahan-dahan kong inilapit ang apoy sa sulok ng litrato. Hinayaan kong lamunin ng apoy ang papel. Ang init nito ay hindi nakapaso sa akin kundi nagbigay ng matinding ginhawa. Pinanood namin pareho kung paano naging itim ang aming mga nakangiting mukha hanggang sa maging pinong abo itong bumagsak sa ibabaw ng mesa. Napasandal si Darius sa kanyang wheelchair, tuluyan ng nawasak. Ang pag-asa sa kanyang mga mata ay namatay kasabay ng apoy. Ayan ang halaga ng pag-ibig mo, Darius. Abo Ashim Kois. Malamig kong deklarasyon. Ibinaba ko ang lighter pabalik sa aking bag. Hindi ako pumunta rito para maghiganti. Wala na akong pakialam sa iyo para magalit pa. Pumunta ako rito para ipakita sa iyo na ang babaeng sinubukan niyong ibaon ng buhay ay malaya na. Habang ikaw habang buhay kang magiging bilanggo hindi lang ng mga rehas na ito, kundi ng sarili mong konsensya. Tumayo ako mula sa pagkakaupo. Inaayos ko ang mga lukot sa aking suit, tinitiyak na walang kahit anong dumi ng lugar na iyon ang sasama sa akin. Amihan, huwag mo akong iwan. Sigaw ni Darius, ang kanyang boses ay pumuno sa maliit na kwarto, pilit na iniaabot ang kanyang mga kamay, kahit hindi niya ako maabot. Amihan, parang awa mo na. Tumalikod ako at naglakad patungo sa pinto. Ang gwardya ay nagbukas ng daan para sa akin. Ang mga sigaw at paghagulgol ni Darius ay unti-unting humina sa bawat hakbang ko palayo hanggang sa tuluyan itong lunukin ng makapal na pader ng kulungan. Hindi ako lumingon. Ni isang beses hindi ako lumingon. Nang makalabas ako ng pasilidad, sinalubong ako ng mainit at maliwanag na sikat ng araw. Ang langit ay asul na asul, walang kahit anong bakas ng ulan o bagyo. Huminga ako ng napakalalim. Ang hangin ay sariwa. Pinikit ko ang aking mga mata at hinayaan ang init ng araw na yakapin ang aking balat. Bumaba ako sa hagdan ng presinto at naglakad patungo sa aking sasakyan. Pagpasok ko sa loob, ipinatong ko ang aking mga kamay sa manibela. Tiningnan ko ang aking mga daliri. Walang singsing, walang kadena, walang anumang bakas ng pangakong sumira sa akin. Ang makina ng sasakyan ay umandar ng tahimik, sumasabay sa tahimik na kagalakan ng aking puso. Inilagay ko ang sasakyan sa gear at dahan-dahang inapakan ang silinyador. Umandar ang sasakyan palayo sa nakaraan, pabilis ng pabilis patungo sa isang malawak at walang hanggang kalsada na ako na mismo ang nagmamay-ari. Ang amoy ng asin at banayad na simoy ng dagat ay humahaplos sa aking mukha. Habang nakaupo ako sa isang kahoy na bench sa tapat ng dalampasigan ng Batangas. Ang malawak na lupain na dati ay pinamumunuan ng madilim na sekreto at kasakiman ay isa na ngayong luntiang hardin na puno ng mga puting bulaklak, lalo na ang mga paboritong liryo ni Nanay Cora. Ang lupang ito na minsang naging libingan ng aking ama ay ginawa kong isang sanctuary, isang lugar kung saan
Ang mga pasyente mula sa aking cancer center ay maaaring pumunta para magpahinga makalanghap ng sariwang hangin at makaramdam ng kapayapaan. Madalas akong tanungin ni Attorney Divina kung napatawad ko na ba sina Darius at Milagros. Sa tuwing tinatanong niya iyon, tumitingin ako sa malawak na karagatan. Ang pagpapatawad ay isang salitang madalas gamitin ng mundo para pilitin ang mga biktima na makipagkasundo sa mga nanakit sa kanila. Ngunit para sa akin ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang ibabalik ko sila sa aking buhay. Napatawad ko na sila hindi dahil karapat-dapat sila sa aking kapatawaran, kundi dahil karapat-dapat ako sa aking sariling kapayapaan. Pinatawad ko ang aking sarili sa pagiging bulag noon at pinakawalan ko na ang galit dahil ang paghawak sa puot ay tila pag-inom ng lason na umaasang ang kaaway mo ang mamatay. Ang aking kapayapaan ay hindi na nakadepende sa kanila. Ang aking katarungan ay nakamit na sa pamamagitan ng katotohanan. Tumingin ako sa aking mga kamay na nakapatong sa aking kandungan. Ang mga daliring ito na minsang napuno ng sugat sa walang katapusang pagtatrabaho para sa mga taong walang utang na loob ay ngayon ay makinis at hawak ang lumang kahoy na rosaryo ni nanay. Ang bawat butil nito ay nagpapaalala sa akin na ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa laki ng ari-arian, kundi sa lalim ng pagmamahal na ibinibigay natin nang walang hinihinging kapalit at sa tapang nating bawiin ang ating sarili kapag tinangka nilang abusuhin ang ating kabaitan. Naramdaman ko ang banayad na hakbang sa damuhan mula sa aking likuran. Hindi ako nalingat o natakot dahil kilala ko ang presensyang iyon. Lumapit si Dante hawak ang isang manipis na kulay gatas na shawl. Dahan-dahan niya itong ipinatong sa aking mga balikat upang protektahan ako sa lumalamig na hangin ng hapon. Umupo siya sa aking tabi pinapanatili ang isang magalang na distansya, ngunit ang kanyang balikat ay sapat na malapit para maramdaman ko ang kanyang init. Lumalalim na ang gabi amihan. Baka lamigin ka, malumanay niyang sabi, habang ang kanyang mga mata ay nakatutok din sa papalubog na araw sa abot tanaw. Inayos ko ang shawl at tumingin sa kanya. Walang mga salitang kailangang bigkasin. Sa loob ng maraming buwan ng aming pagsasama bilang magkaibigan at kasosyo sa buhay, ipinakita niya sa akin na ang tunay na pagmamahal ay hindi maingay, hindi mapangangkin, at hindi nang hihingi ng sakripisyong nakakawasak ng sarili. Ipinagtanggol niya ako ng walang hinihinging kapalit, at ang kanyang tahimik na presensya ay sapat na upang malaman kong may isang taong handang tumayo sa tabi ko, anuman ang dalhin ng bagyo. Dahan-dahan niyang ipinatong ang kanyang kamay sa ibabaw ng bench malapit sa aking kamay. Hinayaan ko ang aking mga daliri na dumampi sa kanyang mga palad, isang banayad na hawak na puno ng pagtitiwala at bagong pag-asa. Hindi kami nagmamadali. Ang aming kwento ay hindi na tungkol sa pagtakbo mula sa takot, kundi tungkol sa paglalakad ng magkasama patungo sa isang magandang bukas. Para sa mga kababaihang nakikinig at nakasubaybay sa aking kwento, nais kong iwanan sa inyo ang aral na aking binayaran ng aking sariling dugo at luha. Ang pagiging isang mabuting babae, asawa o anak ay hindi nangangahulugang kailangan mong maging martir. Ang pagmamahal ay hindi isang parusa na kailangan mong tiisin nang walang katapusan. Ang iyong kabaitan ay isang banal na regalo at may karapatan kang bawin ito sa oras na gamitin ito ng iba para abusuhin ka. Huwag kang matakot na magsimulang muli, kahit na ang ibig sabihin nito ay kailangan mong sunugin ang nakaraan upang patubuin ang mas magandang hinaharap. Dahil sa dulo ng bawat sakit, palaging may naghihintay na bagong simula, isang hardin ng pag-asa na ikaw mismo ang may hawak ng susi. Ang araw ay tuluyan ng lumubog sa likod ng mga bundok, nag-iiwan ng isang magandang kulay ube at gintong langit. Ngumiti ako habang nakahilig ang aking ulo sa balikat ni Dante. Ang gabi ay dumarating, ngunit alam ko na ang bukas ay may dalang mas maliwanag na liwanag.